Ngayon ay may emergency news tayo. Ang overseas business ng aming Kayo Group ay nasa malaking krisis. Sa loob ng 2 taon, nawala ang bilyon-bilyong halaga nito. Ang negosyo sa Jiangsu ay naapektuhan at malaki ang nawala. Presidente, ang kasintahan mong si Queen Zhao, tumawag na ng ilang bises. Huwag mo muna pansinin. Nahanap na ba ang kambal kong kapatid? Nahanap na. Pero hindi siya tulad ng sinabi mong business genius. Isang ordinaryong delivery rider lang siya. Ang dragon na nakatago, paano maririnig ang huni nito? Sandali, Mr. Shen. Huwag mo nang habulin. Mr. Shen, ayon sa payo mo. Lumobo ang halaga ng kumpanya namin, huwag ka nang mag-deliver. Pumasok ka sa amin, bibigyan kita ng 1 bilyon kada taon. Bibigyan kita ng 2 bilyon at personal kong isasama ang sekretary ko. Bibigyan kita ng 3 bilyon. Tigil na kayo. Sagutin ko lang ang tawag. Hello, Shenchuan. Ano ang kailangan mo? Ang overseas business in Q Group. Nasa malaking krisis, kaya... May blind date. Sana ikaw na ang pumalit. Ano? Magpapanggap ako bilang ikaw sa blind date. Latest news, apektado ng gulo sa Kayo Group. Ang stocks NG Jaun ngayon. Bumagsak ulit. Shen, diretso na tayo. Narito ako para i-cancel ang kasal. Gusto ko rin yon. Pero pwede ko bang malaman kung bakit? Si President Zhao ang pinakamaganda sa Jiangsu. Bilyonaryo siya, ikaw ay isang delivery rider, sa tingin mo. Karapat-dapat kabia? Sa tingin ko, tama ka. Pero ang ugali mo nakakainis. Ikaf. Shen, sa totoo lang, dahil sa kaguluhan sa Q Group, ang Zhao Group, naapektuhan din. Kaya wala akong oras ngayon para sa mga walang kwentang bagay na ito. Ang kasunduan ng kasal, ibalik mo na lang. Hay. Parang larong bata lang ang business na ito. Maaari rin itong tawaging kaguluhan. Mukhang ikaw na dakilang pangulo ng Jiangsu. Ang unang babaeng si ay hindi rin ganoon kagaling. Limitado ang oras ko, 1 beses ko lang sasabihin. Ang pamilya Zhao at ang Kaiyue, pareho ang pagkakamali. Ang inyong pamumuhunan sa renewable energy, tama ang estratehiya, ngunit mali ang proyektong pinili. Ang kaso ng proyektong numero 3, kahit na maraming beses nang napatunayan sa mga bansa sa Europa at Amerika, ay hindi angkop sa kalagayan ng ating bansa. Sa halip, ang proyektong numero 5 ang magiging pangunahing. Proyektong spot na ating basasan lahat. Pwede na. Lahat ng proyektong numero 3 at ilipat ang puhunan sa proyektong numero 5. Malapit ang masolusyonan ang problema. Ang proyektong numero 5, matagal nang inabandona. Paano ito possible? Sa loob ng 5 minuto, ang presyo ng proyektong numero 5 ay aabot sa ruro. May pagkakataon pa kayong pumasok. Ito ay purong kalokohan. Presidente Zhao, tayo na. Pinakabagong balita, ang presyo ng proyektong numero 5 ay bumalik sa dati at patuloy na tumataas dahil sa gulo ng Kayo Group. Sino ka talaga? Paano mo nalaman ito? Huwag mo muna alamin kung sino ako. Sa halip na mag-aksaya ng oras, iligtas mo muna ang iyong kumpanya. Agad na ipaalam. Naitigil ang lahat ng proyektong numero 3 at ilipat ang puhunan sa proyektong numero 5. Walang pagbabago kung walang pagkasira. Walang pag-unlad kung walang paghinto. Ginoong Shen, sandali lang. Tungkol sa usapin ng kasal. Gusto kong pag-usapan ulit. Magpapakilala ako. Ako si Zhao Wei. Pangulo ng Zhao Group, doktor na galing abroad, stable ang trabaho. Ang sahod ko, mga 1 bilyon kada taon. Nakatira ako ngayon sa Yipin Villa, Jiangsu. Hindi ko alam kung kailan. Pwedeng magpakasal si Ginoong Shen. Isa akong delivery rider. Okay lang sa akin. Pero hindi okay sa akin. May mga delivery pa ako. Isang delivery rider lang, ang yabang pa. Respetuhin mo siya sa susunod. At sa loob ng araw na ito, gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa aking nobyo. Binabati kita, Second Master, sa pagiging bagong presidente ng Kayo. Huwag kang magpanggap. Nasaan si Shenchuan? Sasabihin ko sa'yo.
Isa lang akong delivery rider, hindi ko kayang pamahalaan ang inyo. Kumpanya nagkakahalaga ng 1 bilyon. At saka mayroon akong, may girlfriend ako. Hindi ako maglilingkod. Nagsimula ng negosyo sa edad na 13. Nagkakahalaga ng bilyon sa edad na 16, 21 taong gulang. Nanguna sa listahan ng yaman ng Dacia. Nagkakahalaga ng trilyon. Mahirap matalo, kahit hindi ko alam kung bakit. Isinuko mo ang yaman, nagiging isang delivery rider na lang. Pero sa kakayahan mo, 2 kayo'y walang problema. Naimbestigahan mo na ako, paano mo hindi alam na? Sawan ako sa buhay ng manloloko at pataksi. Gayon kailangan kita. Kayo, kailangan ka. Huwag na. Gusto ko lang ng ordinaryong buhay kasama si Sheng. At yung pagpapanggap. Hanap ka ng iba. Presidente, ano ang gagawin natin ngayon? Ipagbigay alam sa finance, maglaan ng 1 bilyon sa SHAO, sa pangalan ng SHAO. Mag, invest as ayo. Ano ito? Tulad ng sabi, ang dragon ay lalabas sa ilalim ng dagat kapag may hipon na naglalaro. Naniniwala ako na hindi magtatagal. Babalik siya sa akin. Ngayon ay karawan ni Sheng. Pinag-ipunan ng kalahating taon, binili ko itong singsing na brilyante para sa kanya. Sana magustuhan ni Sheng. Ang sama Montag Wangshe. Ikaw, ano ang ginagawa ninyo? Tulad ng nakikita mo, nagkakasyahan. Para sa'yo, araw-araw nagde-deliver ng pagkain ng maaga at hating gabi. Ginagawa mo ito sa likod ko. Basura, kanina lang, inanunsyo ng SHAO Group na mag-invest ng 1 bilyon sa buy at bukas ng gabi, gaganapin ang seremonya ng pag-invest. Isang basurang delivery rider lang, anong karapatan mo? Na manatili sa tabi ni Shing? Ano ka ba? Respetuhan mo, ito si Wang Xiao, ang mayamang pamilya ng Jiang Xiao. At ang pinakamahusay na kandidato para maging asawa ko, Bai Xing. Ano ang sinasabi mo? Siya ang pinakamahusay na kandidato para maging asawa mo dahil sa pera. Ano pia? Akala ko. Basta tayo lang kahit simple. Ay pinakamasaya. Ako ay naging naive pero kung talagang mahalaga sa iyo ang mga ito, maaari mong sabihin sa akin kahit na bilyonaryo ka. Para sa akin na si Shenko, lahat ay madaling makuha. Pero hindi mo dapat sirain ang ating relasyon. Tumahimik ka. Alam ko ang ugali mo. Isang lalaking umaasa pa sa huwebe para mabuhay. Nahihiya ako para sa iyo. Ang dahilan kung bakit ka ganyan, gusto mo lang ng pera. Walang problema. Ibibigay ko sa iyo. Kahit paano, makukuha ko ang bilyon-bilyong pondo mula sa SHAO. Hindi mahalaga ang maliliit na halaga. Baising 3 taong relasyon. Hindi ba ito mas mahalaga kaysa sa pera? Walang kwenta. Gusto mo bang mamatay? Engata. Patayin niyo siya. Baising 3 taong pagmamahal. Ang kapalit ay pagtatraidor. Salamat sa pagpapakita mo ng realidad simula ngayon. Ako si Shenko, babawin ko ang lahat ng nawala sa akin. Pangalawang Ginoo, ayos ka lang ba? Tatanungin kita, totoo ba ang sinabi mo kanina? Siyempre, ito ay karangalan ng kayo. Mula ngayon, susundin ba ng kaiwe ang mga utos ko? Susunod kami sa iyo. Lahat ba ng resources ay magagamit ko? Magagamit mo ang lahat. Kahit anong gawin ko, laging. Walang kondisyong susuportahan mo ako. Ang kayo'y ay handang magsakripisyo, kahit mamatay. Mabuti. Tinatanggap ko ang posisyon bilang presidente. Pangalawang Ginoo. Ito ang imbitasyon sa investment conference bukas ng gabi. Gusto mo bang pumunta?
Siyempre pupunta. Ang pamilya natin ay tataas na. Narinig ko na darating din si Rina Zhao. Ay naku. Bumaba ang boses mo. Ang mga naririto ngayon ay mga makapangyarihang tao sa Jiangshou. Ngayon hindi lang ito. Ang di mapigil na Rina Zhao ay lilitaw. Patungkol sa kanyang likod, darating din siya. Ang target ko ngayon ay siya. Si Bai, punay na bida ng gabi, talagang. Makinis at makisig. Sana sa hinaharap ay patuloy tayong magtulungan. Sobra po ang papuri ni Chen. Salamat. Bakit naparito ang walang kwentang ito? Shen, ang kapal ng mukha mo. Lakas ng loob mong pumasok sa ganitong eksklusibong party. Kung ikaw nga nandito, bakit ako hindi? Shen Kuo, alam kong ang paghihiwalay natin ay parang katapusan ng mundo para sa iyo. Pero dapat mong tanggapin ang katotohanan. Ang lugar na ito ay hindi para sa isang delivery rider na walang pakundangan. Tama. Ellie, feeling gira. Hinto. Ito ang pinaka-eksklusibong party sa Jiangshou. Anong ginagawa mo dito? Kung hindi para hanapin ako. Delivery rider ka ba dito? Bakan ga. Pero sa palagay ko, maaga ka masyado. Sana huli ka na lang dumating. Baka sakali may mayuvi ka pang. Tira-tirang pagkain. Presidente Zhao, sigurado ka bang pakakasalan mo ang delivery rider na yon? Sa palagay mo ba ang isang ordinaryong delivery rider ay kayang lutasin sa ilang minuto? Ang problemang hindi kayang solusyonan ng mga elite ng Zhao Corporation. Ayaw kong umupo na lang at maghintay ng kapalaran. Mas gugustuhin kong magsugal sa kasalukuyan kaysa iasa ang aking pag-aasawa sa tadhana. Zubalit. Nasaan na ngayon si Ginoong Shen? Nasa party ng pamilya Bai na paglalaanan natin ng pondo mamayang gabi. Ayon sa investigasyon, ang ex-girlfriend ni Ginong Shen ay si Bai Xing, na siya mismo ang paglalaanan natin ng pondo mamayang gabi. Ang pagkawala ni Ginoong Shen ang magiging pinakamalaking kawalan ng pamilya Bai. Ihanda ang kotse, pupunta tayo sa party. Binibini Bai, ito na yata ang ex-boyfriend mong walang kwenta? Punay ngang kasing walang kwenta ng pangalan niya. Oy, ikaw, magkaiba na ang mundo nyo ni Binibini Bai. Payo ko sa iyo, huwag mo na siyang gambalain. Baka ikaw pa ang mapahamak at mawalan ng pamilya. Papaano niyo ako mapapahamak? Kayo? Karapat-dapat ba kayo? Binibini Bai, wala namang kakayahan ang ex-boyfriend mo. Pero ang lakas ng loob, nakakasulasok. Ex-boyfriend? Hindi. Isa lang siyang asong tagahabol na nagmamakaawa. Shen Kuo, nakikita mo ba ang pagitan natin ngayon? Ako si Bai Xing ngayon sa buong Jiangsheng. Ay parang isang mamahaling hiyas na pinag-agawan ng marami, habang ikaw ay isang asong maaring tawagin at itaboy ng walang hirap. Ikaw, Shen Kuo, mula ulo hanggang paa, ay walang kahit anong katangian na karapat-dapat sa akin, si Bai Xing. Hindi karapat-dapat, ngunit ang hindi karapat-dapat ay ikaw, kayong lahat na naririto. Lahat kayo. Talagang walang alam ang mga walang alam. Shen, ngayong araw na ito, ang mga naririto ay ang mga pinakamakapangyarihan sa Jiangsheng. Naglakas loob kang magulo rito? Mukhang sawa ka na sa buhay. Kamakailan lang ay may balita. Si Rina Zhao ay nasa daan na papunta rito. Mas mabuting ayusin na natin ang taong ito. Kung hindi, kapag nakita ni Rina Zhao, baka isipin niyang walang silbi ang tatlong pamilya ng Jiangsheng. Tama. Ngayong araw, ako ay gagawa ng eksepsyon at papatayin kang paang langgam. Mula ngayon, sinumang magpakupkop sa taong ito ay magiging kaaway ng aming pamilya, ang Chen ng Bicheng. Putulin ang aking kinabukasan. Baka hindi mo kaya. Kaya bang? Kung ang pamilya Chen ay hindi sapat, dagdagan pa ng pamilya Liu ng Dongcheng. Isang grupo ng mga walang kwenta, hindi pa rin sapat. Dagdagan pa ng pamilya Wang ng Nancheng. Mga kaibigan ng mga aso, malayo pa. Ang aming pamilya, ang Wang, ay malapit na makipagtulungan sa Kayu Group. Dagdagan pa ng pamilya Wang ng Xicheng. Kayong lahat, hindi pa rin sapat. Alam ko na ang lahat ng naririto ay gustong ipagmalaki ang pag-apak sa akin, ngunit hayaan niyong sabihin ko. Sa paningin ko, si Shen Kuo, lahat kayo ay basura. Manghamon sa nakatataas, walang hiya. Shen, mukhang ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan ngayong araw. Ginoong Wang, bakit ka pa nag-aksaya ng oras sa basurang ito? Emga Chauhan. Itaboy ninyo ang basurang ito. Tigilan nyo.
Sino ang may lakas ng loob na galawin si Ginoong Shen? Ginoong Shen, talagang narito ka. Hindi, bakit mo ako hinahanap? Siyempre, para tuparin ang kasunduan sa kasal. Sino ba itong babae? Hindi kaya siya ay isang importanteng tao? Tia, baka nagkakamali ka. Isang magandang babae tulad niya. Paano siya makakagusto sa isang basura tulad ni Shenkuo? Sa palagay ko, siya ay isang babaeng galing sa mga bahay aliwan. Shenkuo, hindi ko inasahan na para lang. Hindi mapahiya sa harap ko, ay gagastos ka ng malaki. Ang kagandahan niyang tulad niya. Malamang ay isang sikat na babae sa mga bahay aliwan. Malaki ang nagastos mo, hindi ba? Walang galang. Alam mo ba kung sino ako? Bakit Montag ako sinaktan? Babae ka, hinamak mo ang anak ko. Ang anak ko ang bida ngayong gabi. Eh ano naman? Shenkuo, wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Dali, dalhin mo ang mga artista mo at umalis ka. Shing, bakit ka pa nag-aksaya ng salita sa kanila? Bilisan mo, itong walang kwenta at ang babaeng ito. Palabazin na. Oy, Kayo, sino sa inyo ang maglakas loob na gumalaw? Tito, buti naman dumating ka. Itong walang kwenta, nagbayad ng isang tao. Pa makapasok sa gabi ng pondo at manggulo. Buti na lang agad ko silang nahuli, atin na silang pinarusahan. Baka maapektuhan pa ang mood ni Rina Zhao. Tama, itong walang kwenta, siya ang pinatalsik. Ng pamilya namin, isang asong walang bahay. Pero hindi ko alam paano siya nakapasok dito. Nagpapanggap pa. Baka mamaya. Kung makaabala siya kay Rina Zhao, baka maapektuhan pa tayo. Kayo, tumigil kayong lahat. Hoy, walang kwenta, tapos kan gayon. Nakita mo ba na nanginginig ang kamay ng tito ko? Kapag nagali siya, nanginginig ang kamay niya. At kapag nanginginig, pinaparusahan ka niya. Tito, bakit Montag ako sinaktan? Dapat sila ang sinaktan mo. Tito, bakit ako? Sila dapat. Tumigil ka. Hayop ka. Malaking problema ang ginawa mo. Rina Zhao, kasalanan ko. Hindi ko sila nadisiplina na maayos. Pwede mo ba akong parusahan? Tandaan mo, ang lalaki ni Zhao Wei. Hindi niyo pwedeng apihin. Ano? Ikaw talaga si Rina Zhao? Paano nangyari to? Sumama ka sa akin. Ngayon, may dalawang bagay akong i-anunsyo. Una, ang pondo ng Zhao Group sa pamilya Bae titigil na. Ano? Tapos na. Pangalawa, gusto kong ipahayag sa lahat. Si Ishen Kushen. Siya ang aking nobyo. Hindi. Imposible to hindi. Si Shenkuo, itong walang kwenta. Paano siya naging nobyo ni Rina Zhao? Ano? To? Ano nangyayari? Baka. Siya talaga ang diyosa ko, si Rina Zhao. Pero bakit siya sumama? Magkasama. Imposible ito. Tapos na si Wang Chenrui. Dinumisa niya si Queen Zhao sa harap ng publiko. Hindi niya alam kung paano mamatay, talaga. Ang pamilya Bai ay nagmakaawa para lang sa pagkakataong ito. Hindi inaasahan na si Wang Chenrui ay nagalit pa kay Queen Zhao, napakatanga. Shenkuo, kaya alam mo pala lahat. Pinagtatawanan mo lang ako. Ngayon na ganito ang nangyari sa akin. Masaya ka na. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong mga desisyon. Yung Master Wang, kailangan mong mag-isip ng paraan. Tulungan mo kami, kailangan mo kaming tulungan. Base sa alam ko, ang 1 bilyong pondo ay ipinagkatiwala ng Kayu Group kay Zhao. Kahit ikaw ay si Queen Zhao, wala kang karapatang kanselahin ang 1 bilyong pondo. Paano mo nalaman? Hindi importante. Ito ay mula sa taong nasa likod ng Kayu Group. Sinabi niyang ibigay ang pondo sa pamilya Bai. Pero ikaw ay nagsinungaling. Ang taong iyon ay isang demonyo sa negosyo. Kung malaman niya, ang pagiging Queen Zhao mo ay matatapos na. Huwag mo nang alalahanin iyon ang taong iyon. Ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Lahat ng kahinat ng gayon. Ako si Zhao Wei ang sasagot. Nababaliw ka na. Paalang sa isang delivery boy, isusugal mo ba ang buong Zhao? Ito's bumuntag lahat. Ang gintong isda ay hindi para sa maliit na lawa. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para maging dragon. Naniniwala ako sa kakayahan ni Shen at naniniwala rin ako sa sarili kong paningin. Sige, mukhang desidido ka ng gayon. Paalang sa basurang ito, at sa taong iyon.
Kalabanin ang buong negosyo ng Jiangcheng. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ako at ang taong iyon sa Kayu Group, si Secretary Lee, ay malapit ang relasyon. Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon ni Secretary Lee sa mga ginawa mo ngayon. Kung tatanggapin niya. O hindi. Maniwala ka sa akin. Gawin mo ang gusto mo. Ang iba, Ipasa mo sa akin. Ano man ang mangyari, ako si Zhao Wei ay kasama mo. Malapit ng mamatay, naglalambingan pa rin kayo dito. At tawagan ko na si Secretary Lee ngayon. Gusto kong makita kung paano kayo mamamatay. isang simpleng secretary lang ng KU Group. May karapatan ka bang humusga sa buhay ko, Shenko? Likin yun, tama ba? Papatayuin ko siya ngayon. Lakin yun. Kanselahin agad ang bilyong pondo sa Bai Group. Tapos pumunta ka sa Jiangsu Hotel para makipagkita sa akin. Natanggap. Lumabas kayong lahat. Sumama sa akin. Sundin ang presidente. Opo. May utos ang presidente. Itigil ang pondo sa loob ng 2 minuto. Siya ang pinakamakapangyarihan sa negosyo sa China. Sa buong China, walang may lakas ng loob na magsalita ng ganyan. Zino KBA? Presidente NG Kayu Group? Sa tingin ko, hindi ka talaga tumawag. Kay Secretary Lee, tumawag ka. SA 10.086, di ba? Ha. Alam kong nagpapanggap ka lang para bumalik ako sa'yo. Pero ang ginagawa mo, nakakadiri. Sige na, Shenko. Masaya na ako na tumayo ka para sa akin ngayon. Patunay na tama ang tingin ko sa'yo. Zhao Wei ako at hindi ako nagkamali. Pero, ang nangyari ngayon, lumabag talaga ako sa desisyon niya. Ako, Zhao Wei, ang sasagot sa lahat ng consequences. Wala kang kinalaman dito. Sabi ko na, okay lang kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo. CJ, sabay tayo. Kahit mamatay tayong sabay. Masaya akong tanggapin ito, Zhao Wei. Basura. Nagpapanggap ka pa. 1 bilyong order ito. Basta mo lang ititigil? Parang nakakancel lang in food delivery, ha? Shenko, bakit na yon kaulang na laman? Ang galing mong magpanggap. Gusto mo, bilangin ko para sa'yo? 5, 4, 3, oras na. Bakit wala tayong natanggap na mensahe? Baka dahil masyadong mahina ang signal. May delay SA network. Walang kwenta talaga. SA tingin ka o. Puro salita lang siya para masyahan ang sarili niya. May problema, may nangyari. Ano nangyari? Ang 10 bilyon, ang pondo, natigil na lahat. Ano ba pinagsasabi mo? Ano nangyari? Totoo ito, pagkarinig ko ng balita, dumiretso ako dito. Ha? Naku po. Diyos ko, 10 bilyong order ito. 10 bilyon. Ano gagawin natin? Kanino mo tinawag? Lalo akong nagiging curious sa'yo. Huwag kang mag-alala, magandang palabas. Ang susunod, Tama pala ang delivery rider. Baka may koneksyon talaga siya. SA Kayu Group? Walang koneksyon. Nagsasalita lang siya ng walang respeto at nagkakalat ng tsismis. Kaya nagalit ang Bai family. Shenko, ikaf ang malas. Pupunitin ko ngayon ang bibig mo. Shenko, kahit hindi ka alam kung paano mo nalaman ang balita, pero si Secretary Lee ay paparating na. Itatanong ko sa kanya ng harapan. At isa-isang i-confirm ang kasalanan mo. Lene, si Likin yun, isa lang siyang aso sa tabi ko. May lakas ng loob pang husgahan ako. Tito, ang taong ito, wala talagang respeto sa batas. Dali, hanapin niyo siya at hulihin. Hintayin natin ang desisyon ni Secretary Lee. Tama. Emgata. Dumating na si Secretary Lee ng KU Group. Secretary Lee, dumating ka na rin. Kailangan ko bang magpaalam sa'yo kung darating ako o hindi? Ay, hindi po. Pero may isang mali dito.
na gustong hadlangan ang press conference ng pondo ng Kayu at Bai family. Hindi lang siya nagsalita ng walang respeto sa Kayu Group. Sinabi rin niya kayo. Ano sinabi niya sa akin? Sinabi niya, ang bastos, nahihiya akong sabihin. Ako na lang magsasabi. Sinabi ko, aso ka ng Shen family. Ang lakas ng loob mo, hindi mo alam ang kalalagyan mo. Nandito na si Secretary Lee, nagagawa mo pang magsalita ng ganyan. Tumigil ka. Hindi pa kita napapakasalan, ayokong mamatay ka. Si Secretary Lay. Tingnan mo, dapat ba akong humingi ng paumanhin sa'yo? Hoy, sasabihin ko sa iyo, hindi lang paumanhin ang kailangan mo. Kailangan mo ring lumuhod agad sa akin. Alam mo ba? Tumahimik ka. Secretary Lee, nagkamali ka. Secretary Lee. Tingnan mo, sinaktan mo ang aking mabuting manugang. Siya talaga ang sinaktan ko. Kung hindi ka titigil, kasama kayong lahat ang awayin ko. Presidente. Ikaw. Ano ang tawag mo sa kanya? Wala. Gusto kong sabihin, ang aming presidente. Ang ipinadala ko upang ayusin ito. Ay. Medyo nahuli, Zanay Patavarin Montag ako, Miss Zhao. Wala. Ngayon, salamat sa iyo, Boss Lee. Pero, may isa pa akong bagay na gusto kong hingin sa iyo, Boss Lee. Sige lang, sabihin Montag. Bagaman may dahilan ito, ako ay sumuway sa utos niya. Hindi ko alam kung maaari mong itakda ang isang oras. Gusto kong humingi ng tawad ng harapan. Hindi na kailangan. Ang aming presidente ay hindi nagagalit sa iyo. At saka, ang aming presidente, siya, medyo abala ngayon. Walang oras para makipagkita. Pero, Sabi nila okay lang, tara na. Yun. Kung wala tayong gagawin, umalis na tayo. Sige, tara na tayo. parang ang tingin sa iyo ni Boss Lee. Medyo kakaiba. Meron ba? Narinig mo lang yun. Siguro nga. Hey. Secretary Lee, umalis na sila. Ano ang gagawin natin? Uun ka. Gawin lang ang dapat gawin. Ang malaking kayamanan ay ibinigay sa inyo, pero hindi ninyo kayang tanggapin. Secretary Lee, yang investment meeting natin. Itutuloy, Pepe? Oo. Umalis na ang pangunahing tao sa investment meeting. Wala nang itutuloy. Tumabi ka. Ang pangunahing tao sa investment meeting. Hindi kaya si Shenko ang tinutukoy? Shenko. Shenko, hintayin Montag ako. Shenko, parang close ka ni Secretary Lee. Pwede mo ba siyang hilingin? Tulungan ako kay Presidente ng Kayu. Makiusap ka naman. Nandyan naman si Secretary Lee sa party. Ikaw na mismo ang lumapit sa kanya, di ba? Shenko, alam mo nang maaga ang balita tungkol sa pagtigil ng pondo ng Kayu. Tiyak na kilala mo ang mga malalaking tao sa loob. Napakahalaga ng pondong ito para sa aming pamilyang Bai. Tulong Montag naman ako. Huwag kang ganyan. Nakikita mo lang na close ko si Secretary Lee. Gusto mo akong gamitin, sabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi ko talaga kilala ang sinasabi mong malalaking tao. Ang mga balitang ito ay narinig ko lang habang nagde-deliver. Hindi kilala. Sabi ka unang gabi isa kang hamak na delivery boy. Paano ka magkakaroon ng ganitong kakayahan? Mukhang mas misteryoso pa siya sa inaakala ko. Talagang hindi mababago ang ugali ng aso. Ikaf. Hindi mo ako dapat pinagsasabihan. CJ, magkikita pa tayo. Kita-kits. Shenko, sino ka talaga? Isang delivery boy lang siya. Paano siya nakaugnay sa Kayu? Paano ko malalaman? Sabihin Montag. Posible kaya. Lahat ng ito ay plano ni Secretary Lee. Nagkunsaba siya sa delivery boy na ito. Layunin niyang ilipat ang 10 bilyong pondo sa pamilyang Zhao.
at kumita mula rito. Buti naman at may utak kayo. Presidente Wu, narito ka pala, tuloy po kayo. Narinig ka o. May nagpapanggap bilang presidente ng kayo. Narito ako para tumulong. Sa investigasyon. Mabuti naman, Presidente Wu, sa iyong presensya, hindi na makakapanggap itong walang kwenta. Paano siya magpapanggap ngayon? Malapit ang relasyon ni Secretary Lee at ng presidente ng KAIU sa kanilang suporta. Ang bagay na ito, mahirap siguro itong lutasin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nakikipaglaban ng walang preparasyon. Ang pamilyang Shen ay matagal ng mayaman at may dugong maharlika. Ang aming si Presidente Shen ay mayroong bihirang lahi ng gintong dragon. Mga kasama. Ang Peking ito ay ang tunay na sagisag ng pamilya Shen. Ang aking ama ay naghirap ng kalahating buhay bago nakuha ito. Sabi nila, kapag tinapunan ng dugo ng gintong dragon ang Peking ito, makalipas ang 5 segundo, lilitaw ang isang gintong dragon at magkakaroon ng makulay na liwanag. Naku, tutubi ayan? Boss Wu. Ang sinasabi mo, paangkasang isip lang. Bukas ay ang summit ng grupo. Doon ko kayo dadalhin. Papatunayan na pek ito. Tiyak na masisiyahan kayo. Shenko, ikaw ang nagtulak sa akin. Pangalawang Ginoo. Ang 10 bilyong pondo para sabay ay nasa kay Ms. Zhao Pia. Ano sa palagay mo? Direktang ibigay na lang sa Zhao. Tama ba ito? Nakita ko na ang financial report ng kumpanya ni Zhao Wei. May malaking potensyal. At magaling siya. Kumpiyansa akong ibigay ang pondo sa kanya. Pangalawang Ginoo. Ngayon ay ang taunang high-end summit ng ating kumpanya. Handa na ang venue. Kailangan na nating pumunta. CJ, tayo na. Tungkol sa investigasyon kay Jishen, may resulta na. Sigurado ka bang habang nagde-deliver si Ishen? Siya rin ang presidente ng KAIU. Paano posible na sabay niyang ginagawa ang dalawang bagay? Napaka-absurdo naman ito. Ito ay galing sa pinaka-autorisadong ahensya. Hindi ito maaring magkamali. Tara, pumunta tayo sa KAIU. Tatanungin ko siya ng harapan. Sinungaling. Malugod na tinatanggap ang presidente. Huwag kayong mahiya. Maupo na kayong lahat. Mga tanga, naloko kayo sa kanya. Ito ang pinakamataas na sumit ng grupo. Naglakas loob kayong pumasok ng walang paalam? Ano ang parusa? Secretary Lee. Eh di ba, naghanap ka ng isang delivery rider. Nagpapanggap na presidente. Anong parusa ang nararapat sa pagtatangkang kontrolin ang KAIU? Kalokohan. Nagkakalat ng kasinungalingan. Sa tingin ko sa Jiangshao, ayaw nyo na bang manatili? Sa tingin ko, ikaw ang ayaw na manatili, di ba? Nakipagsabuatan ka pa para magpanggap bilang presidente. Peking ta. Lumabas ka nang garito. Sasabihin mong peke ako. Magtanong ako. Saan ang ebidensya? Zishenko, magaling. Hanggang ngayon, kalmado ka pa rin? Sabihin ko sa'yo ang totoo. Ngayong araw na ito, siguradong nahawakan na ni Ji Wu ang iyong punto debilidad. Ganoon ba? Kumpirmado na ni Givu na pikakan ka. At hanggang ngayon, ang lakas pa ng loob mo, talaga bang hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan? Mga ginang at ginoo, pagmasdan ninyo, ito si Jishen, noong nakaraang araw sa ibang bansa. Nakikipag-usap sa mga pinuno ng iba't ibang bansa. Hindi ba't ito'y patunay na si Jishen ay nasa ibang bansa? Hindi ba't ito'y patunay na ikaw, Shenku, ay isang ganap na peking tao? Isang larawan lamang na hindi alam ang pinagmulan. At magwawala ka na sa amin. Sa tingin ko, ang inyong angkanwang ay talagang sawa na sa buhay. Mga tauhan, palayasin niyo sila. Oy, Sen, sabihin ko sa'yo ang totoo ngayong araw. Handa na kami ng lubusan. Tiyak na mamamatay ka. Katawa-tawa. Sa inyong mga walang kwentang grupo, Sa tingin ko, hindi ka talaga susuko hanggat hindi mo nakikita ang iyong libingan. Ngayon, ibubulgar ko ang iyong tunay na anyo. Tabi. Mga ginang at ginoo. Ito ang aming presidente. Palakihin natin ang league.
Mga tol, may napansin ba kayong kakaiba? May peklat sa league ang presidente, ngunit siya, wala. Totun ga. Baka naman pikin ga siya? Ano ang susunod na gagawin? Hindi ko na kailangang turuan pa kayo, di ba? Hulihin siya. Sino ang nagsabing peke siya? Ang henyo ng negosyo ng Jiangshao, si Rina Zhao. Bakit siya naparito? Sa ganitong mga bagay lamang kayo magpapasya. Kung ganoon, ang presidente ng KAIU ay napakadaling gayahin. Reyna Zhao? Ano ang ibig mong sabihin? Ilang araw ang nakalipas, nakasalubong ko si Ishen. Ilang minuto lamang ang ginugol ni Ishen upang lutasin ang malaking krisis ng aking Zhao Group na hindi kayang solusyonan ng aming utak trust na binayaran ng milyon-milyon. Upang lutasin. Sa pamamagitan ng sariling kakayahan, tinulungan niya ang aming Zhao Group na malampasan ang krisis. Sa pagbagsak, tanungin natin sa buong Great Asia, maliban sa numero 1 sa listahan ng mga mayayaman, ang presidente ng KAIU Group. Sino pa ang kayang gawin ito? Ito ay ang financial report ng aming Zhao Group. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong i-verify ito. Pangalawa, ito ang investigative report ng pinaka-autoridad na detective agency sa Huaxia. Ang lahat ng ebidensya ay nagsasabing siya ang presidente ng KAIU. Kayo ay mga high-ranking officials ng KAIU. Matalas ang inyong mga mata. Hindi ko alam kung ang aking ebidensya ay mas nakakumbinsi o ang dalawang litrato ni Uhu Ainu. Ang mas nakakumbinsi. Paano masasabi kung totoo o pek ang dalawang litreto? Sa tingin ko, ang ebidensya ni Queen Zhao ay mas nakakumbinsi. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Dahil pinili mong tumayo para sa maliit na ito. Sabihin mo nga, paano mo ipapaliwanag ang peklat na ito? Anong panahon na ngayon? Ang scar removal surgery ay isang simpleng cosmetic procedure lamang. Tungkol dito, Etetbay, mas alam mo ito kaysa sa akin, di ba? Ikaf. Ito ba ang inyong sinasabing kumpletong preparasyon? Oy, huwag kang magyabang. Ang totoong palabas ay nasa likod pa lamang. Lanan. Ano pa ang mga trick mo? Halika. Ipakita mo lahat. Ayon sa aking kaalaman, ang presidente ng KAIU Group ay nagtataglay ng napakabihirang Golden Dragon Bloodline. Ang mukha ay maaring magsinungaling, ngunit ang bloodline ay hindi. Tama na. Matagal ko nang tiniis ang inyong kawalang-galang at panlilinlang. Ang katotohanan ng presidente ay hindi dapat pagdudahan. Haha, natakot? Mabuti. Ngayong araw na ito, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo. Mga tauhan, dalhin ang Jade Pendant. Mga ginang at ginoo, ito ay ang Blue Jade Pendant ng Shen family ng Jiangshao, na ipinapamana sa bawat henerasyon upang kilalanin ang tunay na tagapagmana. Kung tunay kang nagtataglay ng Golden Dragon Bloodline, kapag ang iyong dugo ay tumulo sa Jade Pendant na ito, sa loob ng 5 segundo, ito ay maglalabas ng makulay na liwanag at tiyak na tatawagin ang Golden Dragon. Wuhueyu wuhueyu. Mukhang maliit ang tingin ko sa'yo kahit ang aming pamilyang sadisan. Ay kaya mong ilabas. Natatakot ka na ba, cute? Peke ang peke, kung may kakayahan ka, subukan mo. Kung hindi mo makita, kayong tatlo ay magkakasama sa bilangguan habang buhay. Hindi na ako makapaghintay na makita kayong tatlo na nagmamakaawa sa lupa. Oh. Paano kung makita ko? Kung kaya mong makita, ako ay nasa iyong mga kamay. CJ. Kung ano ang gusto ninyo. Ano, natatako ka na? Isang simpleng delivery rider lang, nangahas na umangat. Talagang walang alam sa sariling kakayahan. Shenkuo, huli na ang pagsisisi mo. Sinira mo ang aking investment banquet, gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Alam niyo ba kung bakit pula ang aking pamilyang Jade? Ito ay dugo ng aking mga ninuno sa henerasyon.
na ibinuhos para sa dakilang siya. Ang tao ay wala na. Ngunit ang dugo ay nananatili. Kung sakaling may kagipitan ang dakilang siya, ang aking pamilya ay tiyak na tutugon. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo na ang aking pamilyang dugo ay hindi kayang pagdudahan ng mga tulad ninyo. Ano ito, walang katuturan? Magpatuloy ka sa pagyabang, cute, yung mga matatapang mong salita kanina. Haha. Masakit ba ang madiskubre sa harap ng lahat? Aha! Mga kasama, malinaw na ang katotohanan, hinihimok ko kayong lahat. Nabugbugin ang peking ito. Ano sa tingin ninyo? Sig, bagbugin natin siya. Tumakbo ka na, ako na ang bahala dito. Tatlong taon na akong wala sa bahay, alam kong hindi ako nakalimutan ng sagisag na ito. Ano ang nangyari kanina, baka? Nakita niya talaga ang Golden Dragon. Imposible. Tiyak na may problema ang Jedi na ito. Ang jade na ito ay dala nyo. Ngayon sasabihin mong may problema, akala mo ba? Ako ay madaling sabihin. Imposible, hindi ka maaring maging presidente ng Kyogre. Malinaw na ang ebidensya. Nagdadahilan ka pa? Mga tauhan. Palayazin ninyo sila, sandali. Ang Golden Dragon Blood ay bihira, ngunit hindi ito natatangi, at saka, paano, sa mundo ba'y may taong magkapareho ng dugo? At magkamukha rin? Ano pang hinihintay ninyo? Itapon siya palabas. Mataas na opisyal ako ng Kayuy. Wagon, yo akong gagaloin. Hoy, tandaan mo, hindi ito ang huli natin. Hintayin montak. Baitawan en, yo AKO. Lalo kitang hindi maintindihan. Sino ka ba talaga? Gaya ng nakikita mo, ako ang presidente ng kayo. Ayon sa investigasyon ko, 3 taon ka nang nagde-deliver ng pagkain. At sabay na tumatakbo ang negosyo ng Kaiyu. Paano nagagawa ng isang tao ang dalawang bagay ng sabay? Tungkol dito, medyo komplikado. Hindi pa tamang panahon para sabihin sa'yo. So, nagpapanggap ka bilang presidente ng Kaiyu. At ninanakaw ang mga ari-arian nito. Babalikan ka nito. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Nagpapanggap ka pa? Babala sa iyo habang maaga pa. Huminto ka na. Maniwala ka sa akin, alam ko ang ginagawa ko. Hayaan na. Totoo man o hindi, wala akong pakialam. Pero babala sa iyo sa hinaharap. Huwag mo na akong lokohin. May sasabihin pa ako sa iyo. Ano? Sinabi ko na sa magulang ko ang tungkol sa pagpapakasal natin. Sasamahan mo ako ngayon pabalik sa Zhao Residence. Ano? Bakit ka ganyan? Babala sa iyo, hindi pa tapos ang usapan natin. Tungkol sa panloloko mo sa akin. Hindi ka pwede tumanggi. Hoy, Akala mo ba, ang di sinasadyang hakbang ng presidente ay nagbunga na magandang pag-ibig? Ang tathana. Talagang kamangha-mangha. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit kayo naipatapon? Teka muna. Tawagan ko ang pinakabantog na eksperto sa dugo sa buong mundo, si Ginoong Qin. Hello?
Nalaman na. Bagaman bihira ang panda blood sa mundo, libo-libo ang mayroon nito. Pero ang magkamukha at magkapareho ng bihirang blood type, napakaliit ng posibilidad. AMM, sa palagay nyo, posible kaya. Ang Shenku na ito at ang presidente ng KU Group ay magkambal na magkapatid. Kalokohan. Kung totoo na may ganoon siyang kagaling na kapatid, bakit pa siya magiging delivery rider? Tama si Ziying. Maraming kalokohan ang taong ito at may tulong pa ni Secretary Lee at Ms. Hoiwei sa likod. Madali lang para sa kanya na gumawa ng peke, kaya itong basura na ito, hindi natin dapat pabayaan. Tama si Wang Xiao, dapat nating patayin ang tatlong ito, nang walang libingan. Heis. Ngayon, kasama ni Shenku, si Lee Qingyon. Kung gusto nating sirain siya, mahirap yata. Kaya simulan natin kay Zhao Yue. Mukhang may plano na si Boss Wu. Ang stock market ng Zhao Group ay kakalis pa lang at hindi pa stable. Basta't makakalap tayo ng pondo at mag-short selling ng malaki, iyak na magkakagulo ang Zhao Group. Ang galing talaga ni Boss Wu. Pero Boss Wu, bake it mo. Gustong sumabay sa amin sa gulo? Ayaw ko na talaga. Kay Lee Qingyon. At saka, maganda si Zhao Yuwei. Kung papatayin natin si Shenku, edi easy Zhao Yuwei ay. Parang handa ka ng mamatay? Parang ganun na rin. Pagpunta sa magulang mo, parang kamatayan na rin. Kahit pangit ang manugang, kailangan pa rin makilala ang biyenan. Relax ka lang. Sino ang pangit na manugang? Ikaw ang manugang. Ikaw ang dapat makilala ng biyenan. Ikaw, sino ang sinasabing pangit? Sige, hindi pangit, ang ganda mo, parang. Kahit papaano, pagpunta sa magulang, dapat maayos ang itsura. Hindi ba't kontrata lang ang kasal namin? Bakit? Ako nahihirapang huminga. Boss Zhao, It's at ano? may mga tao sa harap ng kumpanya. Ano? Bayaran niyo kami. Bayaran niyo kami. Makinig kayo. Bayaran niyo kami. Tumahimik kayo. Ang isyong ito ay malapit na masolusyonan. Nasa daan na si Boss Zhao. Pira kauyan. Kotse ni Boss Zhao. Kunin natin siya. Bayaran niyo kami. Huwag kang alis. Ito ang mahalagang kayamanan ng pamilya Zhao. Magnanakaw kayo. Tatawag ako ng pulis. Bye, Gary Mo. Oy. Ano nang nangyayari? Ate, pagpasok nila sa kumpanya, kinuha na nila ang mga gamit. Sabi nila, pantubos daw sa utang. Paano nangyari to? Bayaran niyo. Bayaran niyo. Walang hiyang Zhao, isauli niyo ang pera ng mga shareholders. Bayaran niyo. Ibalik niyo ang pawis at dugo naming pinaghirapan. Presidente Zhao, kakatanggap lang ng balita mula sa kumpanya. Ang stocks ng Zhao Group, matapos bilhin ng malakihan ng ilang account, ay ibinenta ng mas mababa sa opening price. Sumunod din ang ibang shareholders at nagbenta ng palugi. Ngayon, ang stocks ng Zhao ay muntik ng bumaba. SA issue price. Bayaran niyo. Lahat pakikalmahan muna. Sa ganitong biglaang pangyayari, bigyan niyo muna ng panahon ng Zhao para ayusin ito. Maniwala kayo sa kakayahan ng Zhao. Anong karapatan mo para magsalita para sa Zhao? Palabasin niyo ang mga tao ng Zhao Group. Yung isang. Walang kwentang tao ang nagsasalita. Hindi yan. Tamang paraan para resolbahin ang problema. Bayaran niyo. Bigyan niyo lang ng konting panahon ang Zhao para ayusin ito. Panahon para tumakas. No? Ha? Anong ginagawa niyo rito? Siyempre, bumili kami ng stocks ng Zhao at humihingi kami ng paliwanag. Gusto niyo ng pera? Ito, sa inyo. Umalis na kayo. Sino ka ba para bigyan kami ng pera? At saka, kayang-kaya mo bang bayaran ang lugi namin? Humanap ng paraan para pakalmahin sila. Bigyan mo ng pera para umalis. Wala ng pera ang kumpanya. Ano? Mag-isip pa ng ibang paraan. Ganon. Parang tira ang Zhao Group. Mga kasama, kunin niyo na ang mga gamit. Kunin niyo ang lahat ng may halaga. Kunin niyo. Sino nang may lakas ng loob? Ngayong araw, lahat ng lugi niyo sasagutin ng kayo. Magkano ang binayad niyo sa stocks?
Bubuy baki ng kayo sa original price. Ano? Totu BA2? Mabuti BA2? Huwag kang magpakapagod, ang KU Group nyo ay nahihirapan na rin ngayon. Huwag kang mag-alala, dati ikaw ang nagprotekta sa akin, ngayon ako naman. Ikaw, isang peke, anong karapatan mo para ipasagot sa kayo? Ang panganib mo. Kahit sino pa ako, ang sinabi ko ay panindigan ko. Kahit hindi sagutin ng kayo kaya kong bayaran lahat. Lahat, babayaran ka o. Zino ka BA? Ikaw ang bahala? Ginoong Wu, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Isang mapakunwaring nagpapanggap bilang pangulo ng Kayu Group. Padayain ang kasunduan sa kasal ng mga Zhao. Mabuti, ngayong narito na ang lahat, hayaan niyo akong ilantad ang tunay na mukha ng taong ito. Ikaw lang. Yue, tignan mo ang mukha ng taong ito. Nanak Vavagi, ang taong ganito ay hindi karapat-dapat sa iyo. Sino ang gusto kong makasama? Pakialam mo ba? Paano ka nagsalita kay Ginoong Wu? Ginoong Wu, kami ay sobrang pinalaki siya ng pabaya. Huwag kang magalit. Hindi ako nagagalit dahil ako ay tunay na nagmamahal kay Yue. Ah, si Ginoong Wu pala ay may gusto rin sa aming anak. Ginoong Wu, sa totoo lang, ang ate ko ay ikakasal na sa inyo. Sa pangulo ng kayo group. Mukhang hanggang ngayon ay nalilinlang pa rin ang Zhao Group. Isa lang siyang basurang delivery boy na nagpapanggap bilang pangulo ng Kayu para dayain ang kasal. Delivery boy lang pala? Ano? Isang hamak na delivery boy lang. Sa kasunduan, nakalagay na ikaw ang pangulo ng grupo. Pero sa totoo, isa ka lang. Ordinaryong ta, halika rito. Hindi ko papayagan ang anak ko na makasama ang ganitong tao. Nanay, bitawan mo ako. Ako ang bahala sa pag-aasawa ko. Ate, sinabihan na kita, hindi kilala ang taong ito. Huwag kang magtiwala. Ngayon, kitang-kita na. Isa siyang impostor. Ate, huwag ka nang magpulak-pulang, okay? Tama. Delivery boy ako. Dahil noong 5 taon na ang nakalipas para iligtas ang East Asian financial crisis. Ibinigay ko ang kalahati ng aking kayamanan na naging balita sa buong mundo. Ha ha ha. Natatakot ako na hanapin ako ng mga nakakainis kaya itinago ko ang aking tunay na pagkatao. Ang galing mo talagang mag-imbento. Ang taong sinasabi mong nagligtas sa East Asian financial crisis ay ang pinakatanyag na investor sa mundo, ang pinuno ng Huaxiong. Ano? Hindi na kaya ng pangulo ng Kayu Group. Kaya nagpapanggap ka na ngayon bilang isang dakilang tao. Isang hamak na ta. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang isang makapangyarihan. Grebe, nakakatawa talaga. Si Yue, naglalaro na naman ng isip. Halata na kung sino talaga siya. Wala akong pakialam kung sino siya. Ang alam ko, siya ang asawa ni Zhao Yue. Yue, tanga ka ba? Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin yang loko-lokong yan. Sa palagay ko, yung mga investor na narito ngayon, hindi naman siguro para panoorin ang paglalambingan nila, di ba? Tanong ko sa inyo, ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nandito? Zinggil, zinggil, zinggil. Kayong dalawa. Malakihan ang bili sa stocks ng Zhao, tapos binenta nyo ng palugi. Nagpanik tuloy ang mga investor at nagbenta na rin. Bumagsak ang presyo, gulong-gulo na ang lahat. Kapag ganito ang nangyari, malamang pagkalugi na lang ang bagsak ng Zhao. Katarantaduhan. Nasaan ang ebidensya? Para saan pa ang ebidensya? Gamitin ang sariling pamamaraan nila laban sa kanila, yan ang estilo ko. Yang delivery boy na yan. Sige, bigyan pa kita ng isang magandang balita. Bumagsak na naman ang stocks ng Zhao Group. Bumagsak na naman? Bakit? Ano? To? Bumagsak na naman? Pangalawang bises na. Wala na ang aming angkan. Ma, ayos ka lang. Dalhin na niyo si Ma para magpahinga. Jizhao, ginawa na namin ang lahat. Ngayon, tanging ang pandaigdigang. Capital Elite.
ang leader ng Hwasong Group, ang maaring magligtas sa Zhao. Siya. Ang aming maliit na. Kumpanya ng Zhao, paano namin magagawang humiling ng tulong niya? Ay benta mo na lang lahat ng stocks namin sa Zhao. Huwag na nating pabigatin pa ang mga kasama natin. Nakalimutan mo na ba? Magkakasal tayo. Dahil dyan, Sabi ko sa'yo, magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Ay benta ang stocks ng Zhao sa 3 hati, bilisan. ADE ang Zhao. Huwag kang mag-alala. May tutulong. Maniwala ka sa akin. Maniwala sa'yo? Ang Kaiwe Group at Zhao Group. Mas mabilis lang mababankrupt. Hoy, handa na. Isara na ang bitad. Sunod. Abangan na lang natin. Tumataas talaga ang presyo, Presidente. Imposible ito. Paano ito nangyari? Sabihin mo, ano ang nangyari? May misteryosong account na tuloy-tuloy na bumibili ng shares ng Zhao. Kasama na dito ang malaking kapitalista na Hwasong Group. Natural lang na tumaas ang presyo ng stocks. Wu Huiyu. Gusto mong i-short sell ang Zhao ng masama. Hindi mo inasahan na ikaw mismo ang magiging biktima ng iyong kasamaan. Mga kasama, ngayon ay malinaw na ang lahat. Narito ang 3 salarin. Ipagkatiwala ko na sila sa inyo. Ah, kayo pala ang 3 pasaway. Palayasin natin sila. Palayasin natin. paano kaya ang Hwasong? Gumamit lang ng konting koneksyon. Sabi ko sa'yo, kasama kita sa hirap at ginhawa. Kumusta na ang investigasyon? May ilang mataas na opisyal na talagang kahina-hinala. Ipagpatuloy mo. Opo. O nga pala. Nasaan na ba talaga si Shenchuan? Bakit walang balita? Ay, hindi ko rin alam. Ah, likin yun. Mukhang mas tapat ka kay Shenchuan. Kaysa sa akin, di ba? Hindi po, pangalawang Ginoo, napagbintangan mo ako. Ako ay laging sumusunod sa inyo. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung nasaan talaga si Shenchuan, Ako. sabihin mo. Saan mo itinago si Shenchuan? Sabihin mo. Saan mo itinago si Shenchuan? Nasa ibang bansa po ang presidente. Paano ko siya itatago? Bakit hindi pa siya bumalik? O baka naman kasabwat ka ng kalaban? At balak mong agawin ang posisyon. Presidente, may krisis sa ibang bansa ang grupo. Doon siya para ayusin. Maliit na problema lang, ang tagal naman niya. Ganyan lang talaga siya. Kaya po, nagtago ang presidente para hindi magkagulo sa kumpanya. Hindi dapat malaman hanggat hindi kinakailangan. Eh ano sa palagay mo, baka may nagugustuhan siya sa ibang bansa? Ay, wala po. Sa itsura mo, sigurado meron na. Kaya pala, gusto niyang i-cancel ang engagement kay Zhao Wei. Huwag na po kayong magtanong ng malalim. Paulit-ulit pong pinagbili ng presidente. Kung malalaman ng iba, ang pag-alis niya sa bansa, makakagulo sa kayo. Walang mamamahala, malaking problema iyon. Pero ang balita, hindi magtatagal, malalaman din ng lahat. Sana nga maaga siyang makabalik, presidente. Nandito po si Zhao and Zhao Group. Pasok. Huwag mong sasabihin ang tungkol sa kapatid ko. Heto, personal kong dinadal. Ano ito? Imbitasyon sa kaarawan ng lolo ko. Tandaan mo, huwag kang malate. Ginoo, kailangan ba maghanda ng regalo? Siyempre naman. Maghanda ng marami. Maligayang kaawan, Lolo Zhao.
Naway pagpalain ka ng maaming biyaya. Ang babait ninyong lahat, dahil narito kayo. Sa kaarawan na matandang ito, ang pamilya Zhao ay lubos na pinasasalamatan. Maupo po kayo. Lolo, maligayang kaarawan. Salamat. Siya naman po ang madalas kong nababanggit. Ang aking nobyo, si Ishen. Oo. Maligayang kaarawan, Lolo Zhao. Salamat, salamat. Nobyo, enak ka? Talagang di ka umalis, ano? Walang dalang regalo, to sa kaawan ni Lolo. Wala pang katiyakan ang lahat, grabe na to pagpasok pa lang. Zhao Yuxuan, tumigil ka. Lolo Zhao, ang regalo ko po sa inyo. Nasa daan pa, darating din po. Nagpapanggap. Ate, anong klasen ta? Tu? Kahit isang presentableng regalo. Palaman lang. Zhao Yuxuan, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano. Hindi kita patatawarin. Sinabi ko na, nasa daan pa ang regalo ko. At ang regalo ko, dala ngayon, wala sa inyong narito ang makakapantay. Magbolahan ka pa. Ete, sa tingin ko, makipaghiwalay ka na lang at humanap ng bago. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Grabe ka na. Alam mo ba kung sino ang iniinsulto mo? Nabrengvosh ka na ba niya? Anong magagawa niya kung insultuhin ko siya ngayon? Ngayon din, humingi ka ng tawad sa kanya. Ay, itong baliw mong babae, bakit mo ginaganyan ang kapatid mo nang ganitong galit? Lolo, tignan mo itong ate ko. Dahil sa isang estranghero, sinigawan niya ako. Tumahimik ka, walang hiya ka. Paano nagkaroon ng tulad mo sa angkan namin? Walang utang na loob na tao, Ginoong Shen. Huwag mo itong pansinin. Huwag mong pakinggan ang kalokohan ng batang ito. Kayo po ay maupo. Ginong Shen, alam mo ba ang estado ng aking anak na babae? S.A. Jiangju. Siyempre, si Wei ay napakatalino sa loob lamang ng ilang taon. Ay kanyang dinala ang Zhao Group sa ruok ng negosyo sa Jiangsu. Bukod pa riyan, siya ay napakaganda, tinaguri ang unang maganda sa Jiangsu. Tama, ang aking anak ay may talino at ganda. Kung ganito na ang iyong kaalaman, gusto kong malaman. Anong karapatan mo para maging manugang ng angkan namin? Nanay, Tumahimik ka. Ito ay para sa iyong kapakanan. Tama si ate, ang nanay natin ay para sa iyo lang. Tignan mo itong lalaking ito. Mukhang isang taong umaasa sa kababaihan. Zhao Yuxuan, huwag kang masyadong magmalabis. Ang kayamanan ni Ginoong Shen, ang yaman ng aming angkan. Sa kanyang paningin ay parang buntot ng baka lamang. Ate, kailan ka naging ganito kabula? Anong uri ng pampagulo ang ibinigay sa iyo ng lalaking ito? Mga kalokohang ito, kayang-kaya mong sabihin. Mula pa noong unang panahon, ang mahalaga ay pagtutugma ng estado. Anong karapatan mo para pakasalan ang aking anak? Tita, kung ganoon ang sinasabi mo, wala na tayong magagawa kundi maghiwalay. Mabuti naintindihan mo. Isang kasulatan lamang ng kasal, gustong lampasan ang estado, itong pangarap na ito. Pangarapin Montag na lang. Sasabihin ko sa iyo, ang aming angkan ay hindi para sa mga tulad mo, na kayang abutin. Abutin. Ang inyong angkan. Ay, wala namang malaking kakayahan, ito, ang yabang. Ay hindi kayang pantayan. Payo ko sa iyo, kalimutan mo na ito, ang ate ko ay. Zhao Yuxuan. Huwag kang masyadong magmalabis, alam mo ba? Kung sino ang iyong kinakalaban, Zhao Yuxuan. Kung magpapatuloy ka sa pagiging walang ingat, lumayas ka. Lolo, ano ba ito ngayon? Bakit ako ang pinupuntirya mo? Ito ang lolo. Paano mo? Isinasaalang-alang ang isang estranghero, at sinisigawan ang iyong sariling apo. Estranghero, kung wala si Geshen. Makakapagsalita ka ba ng ganito dito? Ha? Malamang ang pamilya Zhao ay matagal nang nawala sa Jiangcheng. Lolo. Ano ang ibig mong sabihin? nanay, baka hindi mo pa alam. Kung hindi dahil kay Ishen, ang pamilya natin, ay matagal nang nawala sa Jiangsu. Ate, ganun ba kalala? Kalala, ang nangyari sa stock market noong nakaraan, kung hindi dahil kay Ishen, ang pamilya natin, ay matagal nang nawasak at ang 1 bilyong puhunan ay galing din kay Ishen. Tawag mo ba dito ay kalala? Walang alam, walang respeto. Ay, ang galing ng manugang ko. Tunay na hindi mo ipinakikita ang iyong kakayahan. Halos magkakapamilya na tayo. Bakit mo pa itinatago ito? Hahaha. Nga kuya, ang lalim ng pagtatago mo. Ngayon mo lang ako tinawag na mabuting manugang. Ay, ikaw. Ngayon mo lang ako tinawag na kuya. Ay, ano ba ang sinasabi mo? Ako ang walang malay, patawarin mo ako. Ay, doon na parang lang. Sa ngayon ako sa relasyon niyo ni ate. Di ba nanay? Nga, hahaha.
Oo, hahaha. Dumating si Ji Wang. Sheng Kuo, hindi ko inakala na magaling ka palang umarte. Ang itsura mo ay talagang nakakabilib. Matagal ka nang umarte. Baka ikaw mismo ay naniniwala na rin. Ngayon ay kaarawan ng lolo ko dahil nandito ka na. Maging maayos ka, huwag kang gagawa ng gulo. Bakit ka ganyan kabahala? Baka may tinatago ka? Wang Chenrui, salamat sa pagdating mo. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Pero ang sinabi mo kanina ay medyo masyado. Lolo, wala akong ibang intensyon, ayaw ko lang. Na makita kang niloloko ng iyong sariling apo. Ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo. Kung kayo ay nagsasabi ng kung ano-ano, babalaan ko kayo. Ito ang teritoryo ng pamilya Zhao. Hindi kayo pwedeng magwala dito. Kung ayaw niyong manatili, umalis na kayo. Ang asawa ng Atko ay ang presidente ng Kayu Group. Kung sasaktan niyo siya, kayo ang mananagot. Naku, bata ka pa talaga. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, yung tinatawag mong asawa ng ate mo, ay peke lang. Wang Chenrui. Ano ba ang kalokohan mong sinasabi? Huwag kang magmadali, Boss Zhao. Baka naman totoo ang sinabi ni Wang Chenrui. At tinamaan ka? Ang mga pakulo mo, hindi mo may tatago. Kahit na kumuha ka ng peke at sinabing siya ang Presidente NG Kayu Group. Pero peke pa rin yan. Hindi yan magiging totoo. Naiintindihan ko na. Wang Chenrui, talagang ayaw mong ibigay. Ang 10 bilyong pondo, di ba? Tama, gusto ko talaga ang 10 bilyon. Kapag nalaman na pek ito, ang totoong presidente na sikat ay makagalit. Pagdating ng panahon, ang Zhao Group ang magiging kapalit. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo. Ang 10 bilyong pondo ay pinayagan mismo ni Ginoong Shen. Hindi ito basta-bastang pera. Naku, Wang Chenrui. Ang galing ng imahinasyon mo. Hindi ko inakala. Na hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Sige, itutuloy ko na. Wala talaga akong suporta mula sa Kayu Group. Hindi ka nakbibiro. DIBA? Sabi ka unang gabi may ganito palang swerte sa mundo. Dahil ang tunay na may-ari ng Kayu Group ay ako. Nahuli na ang isda. Mukhang handa kayo ngayon. Gusto niyo akong lokohin? Sabi ko nga, ang hirap ng ginagawa mong palabas. Ano ba ang ibinigay sa iyo ni Boss Zhao? Para gawin mo ito? Pinag-aalinlangan mo ba ako? Ang hirap ng ginagawa mo para siraan ako. Nakikita ko na ang mga pakulo mo. Baka hindi ka kilala ng iba, pero kilala kita. Nga pala. Baka hindi pa kilala ng mga Zhao, dito ang totoo niyang pagkatao. Si Shen Kuo ay isang basurang tagahatid ng pagkain. Isang taong sawa na ako at itinapon ko na lang. Wala nang paliwanag na kailangan. Naniniwala ako sa kakayahan ni Ishen. Naniniwala rin ako sa aking sariling paningin. Gumagawa ka lang ng sarili mong libingan. Dumating si Ji Wu. Lolo Zhao. Ji Wu, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Ano ba yan? Birthday party ni Lolo Zhao. Pwede ba akong hindi pumunta? Upuan Montag. Yue, ang nararamdaman ko para sa iyo. Dapat alam mo na sa puso mo. Nakikipag-usap ka pa rin sa walang kwentang lalaking ito? Ingatan mo ang iyong pananalita. Ano bang pakialam mo kung sino ang pipiliin ko? At saka, Shen. Siya ang tagapagligtas ng aming pamilya Zhao. Hindi siya isang palamunin. Shen? Zia? Dapat ba siya? Ang totoo niyang pagkatao, ako ang pinakakilala, Ji Wu. Ano ang ibig mong sabihin, Boss Zhao? Hindi mo ba hinahanap ang ebidensya? Narito ang saksi, Gewu. Ilalabas nito ang kanyang tunay na pagkatao. Aray. Ang lakas ng loob mo. Gusto kong makita kung ano ang kaya ninyong gawin. Mag-isip ka na lang at umalis ka na, sasabihin ko sa iyo, si Yue ay magiging akin. Kahit na peki kang Boss Shen, anong magagawa mo?
Kung alis ka na ngayon, hindi kita pagtutuunan. Wu Huiyu. Hinahamon mo ba ako? Matigas ang ulo mo, ngayon ay ipaparamdam ko sa iyo. Ang lakas KO. Ano ba talaga ang gusto mo? Birthday party ng lolo ko ngayon. Hindi ito para sa kalokohan mo. Okay lang, hindi na kailangan ang party na ito. Gusto kong makita kung anong gulo ang mangyayari ngayon. Lolos Hao, hindi ko sinasadya na kayo ay masaktan ngayon. Dahil nandito na ako, may handog ako para sa inyo. Engata, ilabas. Lolos Hao, ang mga ito ay mga kayamanan. Mga mamahaling sasakyan at bahay, nagkakahalaga ng bilyon. Ito ay regalo para sa inyong pamilyas Hao. Jiwoo, napakabait mo talaga. Ziyuvai. At ito ay espesyal na inihanda ko para sa iyo. Ang kontrata sa abroad na nagkakahalaga ng 100,000,000. Para sa iyo. Huwag kang mag-alala, basta't nandito ako. Tiyak na gagawin kong mas mataas ang Zhao Group kaysa sa kayo. Ang yabang mo talaga. Wala akong kinalaman kay Iwu. Kaya nga, hindi ko maaaring tanggapin ang mga ibinigay mo. Bakit? Dahil ba sa walang kwentang ito? Kung patuloy mong aalipustahin ang aking nobyo, hindi ako magpapatalo. Bigyan mo ako ng isang dahilan. Hindi ka maintindihan. Ang mga ibinigay mo. Ano ba itong mga basura? Titingnan ka kung ano ang may bubuga mo. Shen. Hindi ba't ikaw ang pinuno ng pamilyang Shen, na kilala bilang mula sa kilalang angkan? Wala man lang katapatan, gusto mo pang pakasalan ang aking anak? Baka niloloko montak lang kami. Kung ganito, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang titulo ng biyenan ay para lamang kay Jiwoo. Si Jiwoo, mula sa kilalang angkan, ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan. Tungkol sa iyo. Nagpapanggap ka lang, halatang isa kang manloloko. Walang problema. Malalantad din ang katotohanan, nasa daan na ang regalo. Pagdating ng panahon, malalaman niyo ang lahat. Sabi ko sa iyo, nagdadahilan ka na naman, parehong estilo. Nakatakas ka noong nakaraan dahil mabait si Jilly ngayon. Hindi ka na magkakaroon ng swerte. Likin yun. Ang pag-uusig sa akin tungkol sa gulo noong huling press conference. Mabuti nga at hindi ko siya pinalayas. Ziga. Akala mo ba talaga wala akong ebidensya? Gusto kong malaman kung ano ang masasabi mo. Sage, kung ipipilit mo talaga, iyak na ipapaliwanag ko sa iyo bago ka mamatay. Shen. Magpapadala ako ng sasakyan para ihatid ka ang ganitong pagtitipon. Hindi na kailangang dumalo. Iri, Zhao. Salamat sa iyong kabutihan, ngunit sabihin mo sa akin ang totoo. May duda ka pa ba sa akin? Hindi po Shen, naiisip ko lang. Kung ganito, ngayon ay sasabihin ko sa iyo, pinili mong maniwala sa akin. Tama. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kung ako ang tatanungin, kung magpapanggap ka, dapat tuloy-tuloy. Dapat ituloy-tuloy mo na lang yung pagpapanggap mo, hanggang sa dulo. Lalong humahanga na talaga ako sa iyo. Hanggang ngayon, kaya mo pa ring hindi mabagabak? Yang acting mo, talagang ibang klase. Iba na ang tingin ko sa iyo. Wang Chenrui, sino ang mananalo ngayon? Hindi pa sigurado. HMP. Matagal na akong nagretiro. Bihira lang ako makatanggap ng ganitong eksena. Enggatauhan ay lak ang luga. Kung ang mga naririto ngayon ay hindi makakapagbigay ng kasyasyang paliwanag, walang sinuman ang makakaalis ng Shenkuo. Napalaki na ang gulo. Ay may papaka, mahirap na makaalis ngayon. Ano man ang kahihinatnan. Ako si Zhao Wei. Ay matatag na nasa panig ni Shen. Magtutulungan tayo. Yue, makinig ka. Kung ipagtatanggol mo siya, madadavit ka rin. Ano ba, yan, anak? Ang yaman ng pamilya Zhao. Paano mo hahayaang sirain ng isang dayuhan? Mukhang hindi makakaiwas ang pamilya Zhao sa gulo. Pigilan mo yan. Wu Huiyu. Nasaan ang ebidensya? Hala. Mga ginang at ginoo, hindi siya ang tunay na namamahala ng Kaiyuy. Ang tunay na Jishen ay nasa ibang bansa pa. Huiyu, nakasalubong ko si Jishen sa abroad. Imposibleng makabalik siya sa Jiangshao sa mga panahong ito. Narinig Montag? Yan ang ebidensya. Ang nagsasalita ay ang aking ama,
Isa siyang shareholder ng kayo. Ate, sinabi ko na sa'yo, kahina-hinala tong taong to. Huwag basta maniniwala. Mukhang skeman ga talaga. Scammer ka pala. Gusto mong umangat ng mabilis. Ginagawa Montag kaming tanga. Shenko. Ngayon. Ano pa ang masasabi mo? Wu Weiyu, paano mo nasisiguro na totoo ang recording na ito? Paano mo naman nalalaman na hindi ako makakabalik sa Jiangsu? Ibig mong sabihin, peke ang mga ebidensya kong ito. Eksakto. Totoo ang recording na ito. Shenko, aminin Montag na. Bakit ka pa nagpapanggap? Pero ang pagitan ng overseas at Jiangsu ay 2 oras lang. Anong ebidensya mayroon kayo? Na si President Shen ay nasa overseas pa rin? Kasi nung nakita ang tatay ko as si President Shen, nandito kami nakicheck ng oras. Di ba? May kapangyarihan ka bang mag-clone? Wu Huiyu. Anong balak mo? Yuvay, pakinggan Montag muna ako. Kung wala akong sapat na kumpiyansa, paano ako maglakas loob na galitin ang pamilya ninyo? At maggulo pa sa birthday party? Kaya. Pek talaga siya. Alam ko nang simula sa pool na masama kang tao. Hindi lang nanloko sa ate ko. Gusto mo pang isangkot ang pamilya namin. Zampalin ninyo ng malakas. Huwag kang maglakas loob. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Pinagtatanggol mo pa siya? Sa Haoyuwei, ang daming lalaki sa mundo. Bakit mo pa kailangang isakripisyo ang pamilya natin para sa isang walang kwentang tao? Sulit ba? Wang Chenrui, mas mabuting isipin mo muna ang sarili mo. Dumating ang regalo mula sa Kayugru. Nagpadala ng regalo ang Kayugru? Imposible. Nakataon lang yan. Napakalaking karangalan po ng pagdating ninyo, Manager Lee. Walang anuman, Lolo Zhao. Narito po ako bilang kinatawan ng presidente ng Kayugru. Pabatiin kayo sa inyong kaawan. At gusto ko rin pong pasalamatan kayo sa pagkakaroon ng napakagandang ako. Ito po ay utos ni President Shen. Manager Lee. Tamang-tama po ang pagdating ninyo. Malapit na mabuko ang totoong pagkatao nitong impostor. Patuloy pa rin ba kayong magtatakip para sa kanya? Impostor. Manager Lee. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagigising? Ang taong ito ay peking President Shen. At ang recording niyong Master Wu ang patunay. Peking President Shen? Ayong mga tao, nakakabilib talaga. Shenkuo, walang pagbabago sa'yo, ha? Ngayon, papatulan na talaga kita. Umalis ka. Yang Master Wang. Wang Shenrui, ikatlong bises mo na ito. Hindi ba? Talagang hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Hindi ba, Boss Lee? Ako ay palaging tumutulong. Subordinate Lee Qingyun, nagpapakita ng respeto kay Boss Shen. Subordinate Lee Qingyun, nagpapakita ng respeto kay Boss Shen. Talagang si Boss Shen. Boss Shen, nahuli ako. Pakiparusahan mo ako. Tamang-tama ang pagdating mo. Kung hindi, paano ko makikita ang magandang palabas na ito? Kasalanan ka o. Ngayong bibigyan kita ng paliwanag, bumaba ka na. Kung hindi ka luluhod, ang inyong pamilya Wang sa Jiangshao ay wala ng saysay na umiral, hindi. Ang pamilya Wang ay hindi dapat magkaroon ng problema. Ang aking pamilya ay talagang hindi dapat magkaroon ng problema. Lahat ay dahil sa iyo, babaeng walang hiya. Halika, tulungan silang dalawa na lumuhod. Boss Shen, nakamali ako, bigyan MOPA. Bigyan mo pa ang aming pamilya Wang ng isa pang pagkakataon. Hindi na dapat maulit ang 3 beses. 3 beses mo na akong ininis. Sa palagay mo, palalampasin ko ba ito? Lakin yun. Ano sa palagay mo ang dapat gawin sa kanya? Ang inyong pamilya Wang, kayo ang naghahanap ng kamatayan. Boss Lee, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Talaga bang tinalikuran mo ang kayo? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Nandiyan pa si Boss Shen. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ano ba talaga ang ginawa mo? Makinig sa iyo, si Lee Qingyun. Talagang minamaliit kita. Ginoong Wu. Kinumpirma na ni Boss Lee ang sinabi ni Ishen. Gusto mo pa bang magulo dito? Nagugulo. May paraan pa akong patunayan na siya ay isang impostor. Yung Master Wu, ano pa ang paraan mo? Ipakita mo na. Dahil ganito ka kumpiyansa. Halika, ipakita mo sa akin. Ano pa ang gusto mong gawin? Ano ang ginagawa mo? Ang iyong telepono ba ay makakakilala ng tunay at peke?
Sasabihin ko sa iyo ang totoo, kanina lang. Ang aking ama sa ibang bansa ay nagpadala ng mensahe. Nakilala na niya ang tunay na Boss Shen. Ito ang ebidensya. At saka, ipinadala ko na ang iyong larawan sa aking ama. Malapit nang malaman ang katotohanan, ito ang huling babala ko sa iyo. Kung hindi ka magsusorry kay Boss Shen, ang pamilya Gunyo ay wawakwa. Tigilan niyo na yang mga kalokohan niyo. Pagdating ng tunay na Boss Shen, tingnan natin kung paano mo i-explain. Ang pamilya Gunyo, tapos na talaga. Ho-hong, tumawag na si Papa. Tingnan natin kung paano mo itatago ang kasinungalingan mo ngayon. Ngayong araw na ito, ipapaalam ko sa lahat. Natutuo ang sinasabi ni Wu Huiyu. Papa, Tangstern na Montag. Alam mo ba ang malaking problema na dinulot mo sa pamilya Zhao? Papa, bakit ka? Galit na galit? Papa, ano ba ang ginawa mo? Alam mo ba kung sino ang kinainisan mo? Papa, ano ibig mong sabihin? Siya pala si Boss Shen? Wala na. Nasira ang pamilya wang sa kamay ko. Mahal, Baising, huwag mo akong bulahin. Ikaw ang pumili, huwag kang magsisisi. alam ka o. Likin yun, 1 minuto lang, babagsak ang wangs. Hayaan nating magdusa ang mag-asawang ito. Engatauhan. Itaboy niyo silang dalawa. Shenku, ano ang karapatan mong gawin ito sa akin? Hindi kita patatawarin. Boss Shen, kakabaan mo ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Boss Shen. Wu Huiyu. Ngayon ay oras na para tayo ang mag-usap. Ako. Ako pala ang naging sanhi ng pagkawasak ng pamilya namin. Wu Huiyu. Binigyan ka ng pagkakataon ng aming Boss Shen. Isip ka na lang. Shenku, ang talino mo talaga. Naglalaro ka ba sa harap ko? Naglalaro ka sa harap ko ah. Mga tauhan, itaboy din ito. Hubak, huwag niyo akong hawakan. Pakawalan niyo ako. Mababawi ka rin. Hintayin Montag. Hintayin Montag. Hindi ko akalain na ang asawa ng anak ko pala ay ang pinuno ng Shen Group. Napakalaking biyaya nito. Aha, Ginoong Shen. Laos puso kami humihingi ng paumanhin. Ipinapaabot ko ang aming paghingi ng tawad para kay nanay at sa kapatid ko. Ayos lang. Hindi naman ako si Shenko na. Madaling magalit, okay. Boss Shen. May malaking problema sa grupo. Ano ang nangyari? Lakin yun. Hindi ka ba nagbibiro? Yung 4 na shareholders. Pero madaling kaibigan din ng ako. Kapag nakakita ko. Basta. Pero nasa Jiangju na sila. Siguro nitong mga aw na to. Narinig na nila yung mga chismis. Kung gagamitin pa natin yung strategy natin sa abroad. Magdududa talaga ang board. Si Shen Chuan ang laking bagay nito. Hindi man lang sinabi sa board. Hindi kaya nasa labas siya. At hindi na babalik. Baka may sariling plano ang presidente. Ipagpaliban muna natin to, basta. Hindi ako pupunta hanggat hindi bumabalik si Shen Chuan. At saka, Shen. ikaw na ang bahala dito. It's kauna, second master. Alis na muna ako. Shen. Bakit ang taranta ni Ili? May problema ba? Ay, yun kasi kasal bukas ng lola niya. Hayaan mo na siya. Ibe, Zhao, ang bilis mo namang pumunta. Meron ka pang ibang bagay, no? Lixat, talaga namang boss ng Kaiyu Group. Nahuli mo pa ang maliliit kong plano. Huwag na tayong mapaliwiligoy. Sabihin mo na. Diretso na lang ako. Lixat, malapit na yung Kaiyu Chamber, di ba? Dati, dahil sa imbitasyon mo. Nakasama ang aming pamilya Zhao. Pero, bigla na lang gustong makipagkita sa akin ng 4 na shareholders ng Kaiyu. Nakakalito talaga. Pwede ba kitang imbitahan na sumama sa akin? 4 na shareholders na naman. Mukhang pareho ito ng kaibigan yun. Tungkol sa Kaiyu Chamber. Bakit hindi sinabi sa akin ni yun? May daya ba? Shen. Ay, kung yung 4 na shareholders ang gustong makipagkita sa'yo, hindi ako pwedeng sumama. Makakaabala lang ako. May iba pa akong lakad. Aalis na ako. Bye. CJ. Bye. Gejao, itong si Geshen. bakit bigla kanyang tinanggihan? Hindi ako ang tinanggihan niya. May sarili siyang plano. Ngayon, alam na ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Pero para sa akin, misteryoso pa rin siya. Hindi ko alam kung ano pa ang ihahandog sa akin ng lalaking ito. Ang health group sa araw na ito ay tila nasa gitna ng unos. Bumagsak ng gusto ang presyo ng kanilang stocks. Ang mga mamumuhunan sa harap ng opisina ay hindi na makapapigil at nagsimula ng magprotesta. Patuloy naming susubaybayan kung paano malulutas ang kaguluhang ito. Ito ang kotse. Niloko ninyo kami. Ibalik ang pera. Panloloko ito.
Ang presyo ng stocks ay bumagsak ng husto. Nasa krisis na ba kayo? Wala na kayong pera. Habulin Zia. Ang pera namin, hindi ito basta-basta lang dumating. Niloloko ninyo kami. Nalugi na kami ng husto. Bumili kami ng stocks ninyo. Kalmahan ninyo. Ibalik ang pera ngayon din. Pakiusap, kalmahan ninyo. Ang Hyatt Group ay hindi basta-basta lang hahayaan ang ganitong sitwasyon. Bibigyan namin kayo. Kasagutan. Kazia, Sino ang magbabayad sa aming mga pagkalugi? Huwag na kayong mag-away. Sa lahat ng naririto ngayon ang inyong mga stocks. Bibilhin ng Zhao Conglomerate sa orihinal na presyo. Tutu ba yan? Kung gusto ninyong ibenta, pumunta na kayo sa Zhao Conglomerate. May mga tao roon na tutulong sa inyo. Paniwalaan ko kayo ngayon. Yue. Salamat. Walang anuman. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang solusyon sa problema. Yue. Ginamit mo ang pera ng pamilya Zhao para tulungan sila. Paano naman ang pamilya Zhao? Ang kailangan ng pamilya dito. Sa totoo lang, binili ko gamit ang pera ng pamilya. Ang stocks na ito mismo ang binili kong basurang stocks. Ano? Bakit mo naman binili yan? Pansamantala lang ang problemang ito. Malulutas din ito agad. Maganda ang salita. Paano kung hindi malutas? Nagtiwala kami sa iyo, kaya naglagay kami ng pag-asa sa iyo. Ito ang ibinigay mo sa amin. Zhao Yufuan, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mo ang Sino ang sisisi mo? Huwag niyong isipin na wala kaming alam. Ang stocks, bumagsak ng ganyan sa isang gabi. Hindi ito panloloko. Ang pamilya Shen ang malalagot. Halika rito. Ang Hyatt Group, nahihirapan na sa sarili. Ikaw naman, tulong ng tulong sa kanila. Makikita ang isip. Ang mga problema ito sa kanil ko ay walang halaga. Huwag kang magyabang, ikaw mismo ay nasa panganib. Maghanap ka na lang ng butas at magtago. Tingnan mo, tumulong ka dati sa ate ko. Ang pagkawala ng aming pamilya Zhao, hindi na namin ito sisingilin sa iyo. Zhao Yufuan, tumahimik ka. Si Ishen ay hindi ganoong klaseng tao. Gising ka! Dahil sa nangyari kanina, ang Hyatt Group ay nawalan ng 300 bilyon. Hindi lang paglutas ng problema. Kung makakalampas pa sa gabing ito, ay isang malaking tanong na. Talagang walang alam sa mundo. Kahit bumagsak ang aming Hyatt. Hoy, Manager Lee, employado ka lang. Kaya mong takping. Ilagay ang sarili mo sa tamang lugar. Ikaf, Tumigil ka na. Kahit bumagsak ang Hyatt, ako at si Gishen ay magsasama hanggang sa. Huling sandali. Ano ba ang ginawa mo sa anak ko? Kung mahal mo siya, huwag mo siyang idamay. Kung idadamay mo siya, makakaya mo bang mabuhay ng walang konsensya? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko idadamay si Wei. Basta't nandito ako. Ang Hyatt ay hindi kailanman babagsak. talagang katawa-tawa. Hanggang ngayon, may lakas ka pa ring magsalita ng ganyan. Talagang. Maliit ang tingin ko sa kakayahan mong magyabang. Wuhu ayu. Ano ang ginagawa mo dito? Nagkakagulo ka na naman? Manager Lee, biktima ako dito. Nagtiwala ako sa Hyatt ninyo. Pero ang resulta, sino ang mag-akalang ganito ang mangyayari? Babayaan ko ang inyong pagkawala. Ang galing mo talaga. Iba ang mukha sa harap, iba sa likod. Paano naman ang mga investor? Sino ang magbabayad sa kanila? Ang pamumuhunan ay isang risky na bagay. Ano pa ang gusto mong gawin? Talagang magaling kayo sa double standard. Yuvay, nakita mo na BA na ang ganitong klaseng tao ay karapat-dapat sa iyo. Ano bang pakialam mo? Sarili kong desisyon iyan. Yue, si Manager Wu ay para sa ikabubuti mo. Masyado kang naive. Sasabihin ko sa iyo, kung bumagsak ang Hyatt, siya ay magiging isang pulubi. Magpanaginip ka na lang. Yushen, alis na tayo. Manager Wu, huwag po kayong magalit. Umalis ka. Sana'y masiyahan kayo. Salamat. Yushen, kahit nasa gitna ng ganitong krisis, nananatili kang kalmado. Talagang kahanga-hanga. Ang pag-aalala ay hindi makakatulong sa problema. Kailangan nating makahanap ng paraan. Baka naman, may solusyon ka na. Ang pagbabago sa stock market ay panlabas lamang. Ang problema ay nasa loob. Nakalimutan nila ang global network ng kayo. Hindi ito basta-basta. Mas malala pa sa inaakala nila. Presidente Shen. Presidentehin ng Hwasong Group, bakit siya nandito? Ako ang nag-imbita sa kanya. Ikaw, Boss. Ang tagal na nating hindi nakita. tinatawag niyang boss. Ikaw ba ang asawa? Ikinagagalak kitang makilala. Ganyan pa rin ang talas ng iyong mata. Nasanay ka na sa abroad, nakalimutan mo na ba ang mga patakaran? Alisin mo ang kamay mo. Biro lang. Hindi ka o akalain. Bigla ka na lang gumalis noon. Ikaw na jing bayani ka na pala kayo eh. Ano ang nangyari sa iyo nitong mga nakaraang taon? Mahaba ang kwento, saka na natin pag-usapan. Aya naman ng kayue ang ganitong maliit na problema. Huwag kang magpaligoy-ligoy.
Diretso na, tutulungan mo ba ako? Presidente Shen, ang salita mo ay utos. Hindi ba't dahil sa iyo umunlad ang Huaxiong? Tingnan mo kung gaano kalaki ang bagsak ng stocks ng Kayu ngayon. Doblehin mo at ibalik sa account ng Kayu. Ang laki talaga ng pera ni Presidente He. Na pala. Kumusta na ang pinagagawa ko sa'yo? Pumayag muna ako sa kanila, pero kung ano ang susunod na hakbang, ikaw na ang bahala. Akala ng mga matatandang iyon may sandalan na sila ngayon. Hintayin natin kung paano nila ito tatapusin. Nakita ko na ang taong ipinadala mo sa abroad. Noon ay nagtataka pa ako. Pero nang makita ko siya, naintindihan ko na kung bakit mo siya pinagkakatiwalaan. Sige na. Umuwi ka muna, bukas na lang natin panoorin ang palabas na ito. Ginoong Shen, bakit ganon ang respeto ni Presidente He sa iyo? Dahil ako ang nagtatag ng Huazhong Group. Pero naramdaman kong boring na ang buhay. Kaya umalis ako ng walang dala. Totoo ba? Bakit ngayon ko lang narinig ito? Ano pa ba ang mga sekreto mo? Hulaan mo na lang. Lahat ay naayos na. Ang eksena ngayong araw na ito ay may kinalaman sa pag-asa at pagbagsak ng aming pamilya Wu. Huwag mong ipahiya ako. Tatay, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, garantisadong walang mali. Mabuti. Simula ngayon, ang aming pamilya Wu ay babangon at magiging Panginoon. Sheng Kuo. Inagawang babae ko. Pinahamak ako ng ganito. Sisiguraduhin kong hindi. Siya magkakaroon ng magandang buhay. Dumating na ang batang ito. Mukhang masaya ka ngayon. Akla ko hindi ka darating. Dahil sa isang gabi lamang, nawalan ka ng trilyon. Hindi ka ba nasasaktan? Sinusubok mo ba ang aking memorya? Ito ay ang KU Chamber of Commerce. Kung hindi ako ang darating, sino pa ang may karapatan? Tungkol naman sa sinasabi mong pagkawala. Wala akong naaalala na ganoon. Ang inyong pamilya Shen ay mayaman at malaki. Ang maliit na halagang ito ay ipapasa mo lang sa mga shareholders. Tama ba? Uhuayo, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi, Yui. Bakit mo siya pinoprotektahan? Alam mo na niloloko ka niya palagi? Kung gayon, gusto kong itanong sa iyo. Ginoong Shen, ano ba ang niloko niya sa akin? Yue. Nanay, ano ba ang ginagawa mo? Ate, alam na namin ang lahat. Kailangan mong lumayo sa manlolokong ito. Huwag mo siyang pahintulutang sirain ang aming pamilya's how. Kagabi, nakita mismo ni Ginoong Wu na si Shen Gu ay isang manloloko. Hindi siya ang tunay na Shen. Ano ba ang pinagsasabi mong kalokohan? Kalokohan? Sige, itatanong ko na lang. Ginong Shen, naalala mo pa ba ang huling pagkikita mo sa aking ama? Sa ibang bansa? Siyempre. Hindi ko naaalala. Alam kong sasabihin mong hindi mo naalala. Sasabihin ko sa iyo, dahil ang taong nakipagkita sa aking ama ay hindi ikaw. Ayokong alalahanin. Kung hindi dahil sa negosyo sa ibang bansa. Ang inyong pamilya Wu ay walang karapatang makipag-usap sa akin. Ikaw ay nagkakalat ng kaguluhan. Hoy, mga tao, tahimik. Hindi kami narito para manggulo. Narito kami para ilantad ang katotohanan. Upang walang malinlang na manlolokong ito. Wu Huiyu. Kung ito ang tinatawag mong paraan, talagang nabigo ako sa'yo. Hindi mo ba talaga iniisip na ang mga pangyayari ngayon ay tapos na? Kung gayon, pakiusap, magpakita ka ng mas maraming bagong trick. Kung hindi, ang ganitong simpleng panlilin lang, talagang nakakadiri. Narito na ang aking mga tao. Kami ng aking ama ay nagbigay pa ng respeto sa iyo. Pero, ikaw pala ay walang utang na loob. Ngayon nandito na ang 4 na major shareholders. Saan ka tatakbo? Mga boss, nandito na kayo. Ang loko-loko and gibatang ito, walang kwenta. Hindi mo man lang nagawa ang simpleng bagay na ito. Kayong 4, ang yabang nyo, huli pa kayo sa akin. Gusto nyo bang kunin ang posisyon? At maging leader ng kayo? Kung may sasabihin kayo, dito na. Mali ang pagkakaintindi mo, Boss Shen. Kami lang ay pinag-usapan ang pagkawala ng bilyon-bilyong pondo ng grupo kagabi. Ano ang paliwanag mo sa amin? Sinasabi ko, kung magkano ang nawala, doble ang ibabalik ko sa grupo. Madali lang sabihin yan dahil ang mga sinasabi mo ay hindi naman pananagutan. Mukhang malaki ang problema nyo sa akin. Wala kaming problema, pero nitong mga nakaraang araw, ang mga operasyon sa loob at labas ng bansa ay sunod-sunod ang problema. Boss Shen, hindi ba dapat? Bigyan mo kami ng paliwanag. Paliwanag. Ako pa ang dapat magtanong sa inyo. Ano ang paliwanag nyo sa akin? Paliwanag. Ako ang dapat magtanong, ano ang paliwanag nyo sa akin? Walang paliwanag dahil ang bawat galaw ng kayo ay kontrolado mo. Huwag mo sabihin sa akin na may sikreto ka pa na hindi mo sinasabi sa amin. Ang kaguluhan sa stock market kagabi.
Si Amy, siya ang nag-ayos, bulag ba kayo? Nakayos? Nagtutulungan lang kayong dalawa. Pinagloloko nyo kami. Kagabi, ang Huasyong Group ang tumulong sa kayo dahil sa amin. Paapunan ang malaking problema. Dahil sa inyo. Nakakatawa. Malapit ang relasyon namin kay Boss Hinang Huasyong. Kung hindi dahil sa amin, wala na ang kayo, kasalanan mo ito. CJ, ano ang kasalanan ko? Sabihin mo. Kung nagpapanggap ka, hindi na kita pagbibigyan. Impostor ka. Sinira Montag ang Kayu Group. Impostor ka. Sinira Montag ang Kayu Group. Mga kasama, baka nagkakamali kayo ang leader ng Kaiyue. Hindi pwedeng basta-basta na lang mapalitan o baka naman. Kayo ang may masamang balak. May masamang intensyon. Kaming apat ay tapat sa kayo. Alam naman ng lahat yan, pero ang may masamang balak. Ikaw, Boston. Ang pagkawala kagabi ay talagang nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa lahat. Pero tapos na yon at umaasa ako na ang lahat ay hindi na ito muling babanggitin. Madali lang sa'yo magsalita, pero ang mga bagay sa Hyatt Group ay hindi dapat pakialaman ng isang tulad mong dayuhan. MS Hao, ito na ang huling payo ko sa'yo. Ang taong katabi mo ay hindi mabuting tao. Huwag kang magpapagamit. Sa tingin ko, sobra kayong nag-aalala. At kahit na si Amy Ishen ang gustong gumamit sa akin, handang-handa ako. Walang saysay ang magsalita ng magsalita. Kung iniisip niyong peke ako, magpakita kayo ng ebidensya. Kung wala, paano kayo maniniwala sa walang basehang salita? Mga kasama, ito ang ebidensya, mga kasama. Ito ang ebidensya. Huwag mong isipin na wala kaming tao sa loob ng Hyatt Group. Pag alis mo, agad kaming nakakuha ng balita. Ang tunay na si MR Shen ay nasa ibang bansa pa. At ikaw ay isang impostor lamang na nagloloko sa amin. Kaya pala nagkakagulo ang Hyatt Group, may tao pa lang. Nagliligalig sa likod. Gusto ba nitong ipahamak ang Hyatt? Ang galing ninyong magbintang, nakakabilib. Buti na lang at agad namin natuklasan. Kung hindi, ang imperyo ng Hyatt Group ay masisira sa kamay mo. Hindi Montag PR'in aminin? Siyempre hindi. Alam naming hindi ka madaling susuko. Pero kami naman ay hindi basta-basta. Si Mr. Shen ay may pulang nunal sa dibdib. Ipapakita mo ba? Bakit mo tinatakpan? Ipakita mo sa amin. Oo nga, ipakita Montag. Ang hilig ninyong manghingi ng sobra. Alam naming hindi mo kaya. Ang galing. Talagang napakagaling. Ako'y nagkamali. Para lang ako'y mabuking na gawa ninyo. Isip na ito ang paraan. Hoy, hindi mo na ito matatago. Sige, aminin ko na. Hindi ako ang inner Shen na sinasabi nyo. Aaminin ko talagang. Hindi ako ang inner Shen na sinasabi nyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano NG kalokohan? Nagsasabi ka ba ng kung ano-anong kalokohan? Totally ito bayo. Talaga bang aminin Montag? Ang totoo ay totoo, hindi ko pa nakikita. Ang sinasabing apat na major shareholder, lalong hindi kayo. Yue, narinig mo na? Ito ang tunay na mukha ng batang ito. Isang manloloko, isang hamak na tao sa ilalim ng lipunan, na naghihikahos. Ngayon, nalantad na ang katotohanan. Mukhang dapat pa tayong magpasalamat sa iyong pag-amin. Walang anuman. Kayong lahat ay planado at hakbang-hakbang. Hindi ba't gusto niyo lang kontrolin ang Kaiyue Group? Hahaha, hindi ko inashan na may utak ka pala. Sayang lang, ang peke ay hindi magiging totoo. Naiparating ko na, sa lahat ng shareholders, si Shen inabuso ang body double. Nagdulot ng malaking pinsala sa Kaiyue Group. Ngayon, kaming apat ay kumakatawan sa board of shareholders. Opisyal na naghain ng impeachment kay Shen. Gusto niyo kontrolin ang Kaiyue Group? Malayo pa kayo. Bata, ngayong nandito ka na, may sasabihin ka pa ba? Anong kapatan mo para magsalita ng kung ano-ano dito? Karapatan? Kung wala ako, wala ang kayo ngayon. Kayong lahat. Ang mga madilim na gawain, mga bad debt sa abroad, krisis sa stock market. Kayo ang mastermind ng lahat ng ito, hindi ba? Oo, ano naman? Para sa kanila, walang kwenta ang mga ito. At ikaw, isang impostor, sino ang maniniwala sa iyo? Mabuti at inamin nyo. Shenkuo, wala ka ng takas ngayon. Nalantad na ang identidad mo. At ang totoong Shen, nasa abroad na ngayon. Hindi na siya makakabalik. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Hindi ko siya kailangan. Ngayon, walang makakadalaw. Kahit isang buhok ko. Impostor ka, nagpapanggap ka pa rin. Baka hindi mo alam kung gaano kalala ang sitwasyon. Hindi Montag lang sinira ang Kaiyue Group. Sinira mo rin ang aming inters. Hindi ka dapat manatili. Kailangan kang palisin. Palisin siya.
Hindi mo lang sinaktan ang anak ko, sinira mo rin. Ang buong pamilya Zhao. Paalisin. 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 Ang babaw nyo. Akala nyo ba na ganito lang? Natatalo ako si Shenko. Kahit malantad ako, ang Kaiyu ay palaging sa pamilya Shen. At kayo walang magagawa. Ang Kaiyu ay palaging sa pamilya Shen at kayo walang magagawa. Hahaha, nasa likod namin ang Huasyong Group, isang giyanteng negosyo. Sa ganitong bilis, malapit nang. Tapakan NG Huatsong ang Kaiyu. Kapag nangyari iyon, kami ang magpapatakbo. At ang grupo ay lalong unlad. Wala na ang mga impostor. Natulat Montag. Mukhang madidisappoint kayo ulit. Ang Hwazong Group ay aking itinatag at si Hanjun ay isa lang sa aking mga tauhan. Ikaw ang gumawa nito. Bakit hindi mo sabihin? Ikaf mismo si Hehan Yun. Hahaha. Talagang walang alam sa mundo. Sa mundo ay mayroon lamang. Dalawang henyo sa negosyo. Paano ka makakapagsalita ng ganyan? Tama na. Hindi na pwedeng hayaan ang batang ito. Kung hindi masisira ang plano natin. Emgata. Itapon niyo siya, Shenku. Kung dumating si boss, himamaya, at marinig ang sinabi mo. Ano kaya ang isipin niya, sa palagay ko? Ito na marahil ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Huayu, mas mabuting tumahimik ka na lang. Huwag mong hanapin ang problema. Nabuking na ang tunay niyang pagkatao. Pinagtatanggol mo pa siya. Hindi ko siya pinagtatanggol. Ikaw ang pinagtatanggol ko. Oy, ang saya dito. Mukhang. Marami akong napalampas na eksena. Mukhang marami akong napalampas na eksena. Boss He, ang pagdating ninyo ay nagbigay ng karangalan sa aming kayo. Nakakataba ng puso. Huwag kayong magpakumbaba. Nandito lang ako para sumali sa saya. Tingnan ang malaking pagtitipon ng kayo. Boss He, kayo ang aming tagapagligtas. Paano namin kayo mababastos, tagapagligtas? Nagkakilala lang tayo, Boss He. Kung hindi dahil sa inyo kagabi, malaki ang mawawala sa kayo, kasalanan ng impostor na iyon. Hindi kami mapapahamak, ulitin mo. Boss He ako. Asong ito, pinapalakpakan mo talaga, Boss He. Baka nagkakamali kayo. Kayong mga ito, karapat-dapat bang bayaran ng aming Huasyong Group? Nangako ako na tutulong ako sa kayo kapag may problema. Pero hindi ko tutulungan kayong apat na walang kwenta. Boss He, huwag ninyo kaming pansinin. Talagang nakakulong sa maliit na mundo, hindi nakikita ang katotohanan. Bakit nandito ka pa? Wala kang karapatang magsalita, mukhang. Malaki ang galit ninyo sa kanya, Boss He, huwag kayong magkamali. Kami. Ganito pala ang tingin niyo sa akin, sasabihin ko na sa inyo. Ako. Ang kapalit ni Boss Shen, ako. Ang sinasabi ninyong impostor. Ganon pala. Talagang mga tanga kayo. Ano ibig sabihin nito? Kung may galit kayo sa kanya, may galit din ako sa inyo. Boss He, pakinggan ninyo ako. Ang batang ito ay magaling mangdaya. Kailangan ninyong maging maingat. Ano ka, Bea? Hinaharang mo ako? Nagalit na si Hanjun. Huwag mong idamay ang pamilya Zhao. Nanay, hindi mo alam ang nangyayari. Wala akong pakialam. Kahit ang apat na major shareholders ay kaya niyang saktan, ikaw pa kaya? He, pakinggan mo muna. Itong batang ito ay, sa likod mo, sinisiraan ka. Talaga? Gusto kong marinig. Sabi niya, alalay mo lang siya. Tama. Yan ang sinabi ko. Sayang. Walang naniniwala. Kasuklam. Sino ka para manira kay he? Boss, umupo ka muna. Hanjun, sabihin mo sa kanila kung totoo ang sinabi ko. Tama, ako ang alalay ng Peking yun. Ano ba? Hipak? Totoo lahat ng sinabi mo. Ano pa ba ang mga lihim ni Shenku? He, baka nagkakamali ka. Aminado na siyang, Peking Shen lang siya, bakit biglang? Najing taga-Huazhong? Hindi niyo alam. Ang genyo sa negosyo, 10 taon na ang nakalipas ay ang Peking yon. Siya ang nagtayo ng Huasyong Group. Kayo? Bulak. Swerte niyo SA Kayu Group. Kung hindi dahil sa boss, masaya akong makitang makkawatak-watak ang kayo. Ngayon, pinagdududahan pa ninyo na ako ang nagdala ng krisis sa kayo. Mukhang kayo ang may tinatago. Kung taga-Huasyong ka, hindi ka makakaiwas sa hinala. Paano ka nakapasok sa kayo?
Sino ang nagsabi sa iyong taga-Hwazong ako? Kahit ako ang nagtayo ng Hwazong. Matagal na akong umalis. Ngayon, ako na ang may hawak ng kayo. Kalokohan. May ebidensya, peki ka lang. Hindi mo masasabi ang identidad ko. Tama, ang usapin SA kayo. Pareho. Dalawang Shen pala, kaya pala si Lee. Tinatawag kanyang second master. Miss Zhao, hindi ba't matagal mo nang nahalata? Pero nang makita ko talaga, nakakagulat pa rin. Kayong apat, parang tuzo nakita na si Boss Shen. Para man lang yun, ang laki ng giro mo. Ginawa mo ito ng walang paggalang. SA amin. Kayong apat, hindi karapat dapat sa paningin ko. Ekang ikaw, SI Boss Shen. Zino naman siya? Sa inyong dalawa, sino ang tunay na Boss Shen? Sino nagsabing isa lang ang Boss Shen sa kayo? Sa puntong ito, mahihirapan kaming paniwalaan na may dalawang Boss Shen sa kayo. Nakakatawa. Gaano pa nga ba ang kredibilidad ng sinasabi mo? Bahala ka kung maniniwala ka. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Ang pagpunta ko rito ngayon, Ay para gipitin kayo. Nag-utos ka ng walang paalam. Naghanap ng kapalit para lokohin kami. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang founder ng Hwashong. Mukhang masama ang intensyon ninyo. Kung hindi nag-aksyon si Second Master, siguradong wasak na ang kayo'y dahil sa inyo. Anong ibig sabihin yan? Second Master? Anong ibig sabihin ng Second Master? Kuya, huwag na nating patulan pa sila. Kuya, kambal pala kayo. Kaya pala walang makitang bakas ng pagpapaopera. Tama. Ang tinutukoy ninyong kapalit ay aking kambal na kapatid. Hindi lang siya founder ng Hwashong, kundi isinama ko rin siya para mga siwa sa kayo, para makapag-abroad ako, at imbestigahan ang totoong problema. Ah, ganong pala. Ang pamumuno sa itaas ng Shen family ay palaging nasa kamay ninyong magkapatid. Kaya ang pagbaba ng market cap ng kumpanya, ang mga problema sa investment, kasalanan ninyong dalawa. Ayaw mo talagang tumigil, no? Pero mali kayo. Mula nang may tatag ang kayo, ako lang ang namumuno. Salamat sa inyo at nagkaroon ng malaking gulo. Kung hindi, anong kinalaman namin sa pagtawa ninyo sa amin? Kung hindi nag-intervene si Second Master para iligtas ang sitwasyon, at mahuli kayong mga traidor para maibalik ang tiwala sa kayo, makakapagsalita pa kaya kayo ng ganyan ngayon? Lee King yon. Huwag kang magsalita ng ganyang basta-basta. Anong ginawa namin? Kahit may kasalanan man kami. Hindi hamak na mas malala ang ginawa ninyong magkapatid na nagdaya at nagpasok ng problema. Kayong apat na matatanda ang unang lumapit sa akin. At pinagawa akong kumilos para sa inyo. Ngayon, nag-aalsa pa kayo? Walong haya. Kahit kailangan ni Boss Shen ayusin ang negosyo sa abroad, hindi niya kailangang ilihim sa amin. At pinamunuan mo siya bilang kapalit. Maliwanag, alam mong hindi siya karapat-dapa. Isang tao lang ang namumuno sa kayo, at hindi siya kwalipikado. Iyon ang pagkakamali mo. Sino nagsabing hindi ako karapat-dapat? Likin yun, ipakita mo sa kanila. Kahit noong araw, ang pamilya ay ipinagkatiwala ang kayo sa pamamahala ni President Shen Chuan. Pero hinati ang shares sa dalawa, isang bahagi ay hawak niya mismo, at isang bahagi ay hawak ng kayo, at ang shares na ito ay pagmamay-ari ni Second Master, ang shares ninyong apat. Kung pagsasamahin, ay hindi pa umabot sa kalahati nito. Ngayon, sabihin ninyo sa akin, may karapatan ba si Second Master na pamahalaan ang kayo? Tatay. Parang hindi na kaya, tayo na, ano pa ang hinihintay? Tayo na. Hoy, Wuhuayu, hindi mo ba sinabi na ito na huling pagkikita natin? Bakit ka nagmamadali? Ano? Tayo, ayusin natin ang ating mga utang. Ikaw, Ji Shen, nagkamali ako. Pakiusap kahabagan mo kami. Patawarin mo ang aming pamilyang Wu. Wu, hindi kita binigyan ng pagkakataon, pero ikaw. Paulit-ulit na gustong patayin ako. Sabihin mo, anong dahilan ang mayroon ako para patawarin ka? Itong kahiyahiyang matanda. Lahat ito ay dahil sa walang utak kong anak. Papaluhurin ko siya. Humingi ng tawad. Pag-uwi ko, parurusahan ko siya. Hayop ka, lumuhod ka. Lumuhod. Hindi pwede ito. Ang pamilyang Wu ay magiging matagumpay. Ikaw ay baliw, kayong lahat ay baliw, ikaw rin baliw. Lahat kayo baliw, anak ko, baliw. Yue, tayo ay magkasama habang buhay, okay? Yue, mahal kita Yue. Mga tauhan, dalhin ninyo palabas ang mag-amang Wu.
Mula ngayon, itataboy sila sa Jiangshao. Sinumang tumulong sa kanila ay kalaban ng Kayu. Sige, papatayin ko kayo, susunod. Kayo naman ang turno. Ano ba ang gusto mo? Kaming apat ay mga matagal na miyembro ng grupo. Ang Kayu Group ay hindi magiging ganito kung wala kami, tama ang sinabi. Pero kapag nagkamali, dapat tanggapin ang parusa. Anong kasalanan? Kanina, hindi ba kayong lahat ay umamin? Ngayon, bakit hindi kayo nagsasabi ng totoo? Mga kasama, may saksi ba? Sila ay nagtutulungan, gumagawa ng gusto nila, sila ay... Tama, tama. Kaming lahat ay narinig, itong mga matatandang ito. Ang laging nagsasabi na si Second Master ay replacement lang. Kung hindi, hindi rin kami magiging biktima ng kanilang panlilinlang. Kayong apat, talagang walang hiya. Mga mataas na opisyal ng Kayu. Paano kayo nagkaroon ng mga basura tulad ninyo? Huling tanong ko sa inyo, ang aksidente sa negosyo sa ibang bansa. Ayo ba talaga ang may gawa? Tanong ko rin sa inyo. Kayo ba ang may kagagawa ng krisis sa stock market kagabi? Hayo ka USA inyo, aminin na lang ninyo kung hindi. Ang ebidensya namin ay sapat para kayong dalawang Shen. Ay hindi na makakalabas ng bilangguan. Nagulat kami ng kasakiman at hindi namin naitama ang aming posisyon. Kaya nagawa namin ang malaking pagkakamaling ito. Pangako namin, hindi na ito maulit. May susunod pa ba? Ang bilyon-bilyong ari-arian, kaya mo bang bayaran? Kami ibubuhos namin ang lahat para mabayaran. Ibubuhos namin ang lahat para mabayaran ang pera ninyo. Hindi ko kayo pinahahalagahan, liking yun. Gamitin ang lahat ng paraan para i-freeze ang mga account ng apat na ito. Ipakalat ang nangyari ngayon sa buong industriya. Ito. Gagawin kong hindi na makakataas ng uli ang apat na ito sa buong buhay nila. Sa wakas, natapos na rin. Sige, aalis na rin ako. Saan ka pupunta? Heto ang kontrata, ingatan mo. Simula ngayon, lubusan na akong hihiwalay sa kayo. Tayong magkapatid ang mamamahala sa kayo. At tiyak na magiging matagumpay ito. Kuya, ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw, hindi ko na ito pag-uusapan. Kahit magbakasyon ka o harapin ang krisis. Ang kaiyo ay itinatag mo, kaya ikaw ang dapat na. Kasama sa bawat hakbang. Bukod pa, kung magiging monopolyo ang kaiyo, tiyak na mababagot ka sa hinaharap. Ano ang ibig mong sabihin? Tama, babalik ako sa Huazhong bilang isang hamon. Para harapin ang kayo. Naniniwala ako na sa lalong madaling panahon ang Huazhong ay magiging hari at upo sa trono ng negosyo. Kaya, mag-ingat ka. Sige, magkita na lang tayo sa Rurok. Ay naku, mamaya na kayo magkwentuhan. Gusto kong malaman, sino sa inyong dalawa ang tunay kong manugang? Ha ha ha. Ano ba yung sinasabi mo? Paumanhin, Miss Zhao, nitong mga nakaraang araw. May itinatago ako sa iyo. Ang totoo, ang tunay mong nobyo ay ang kuya ko. Ang nakita mo noong araw na yon ay ako na pumalit sa kanya. At ngayon, hindi na rin ako. Ang Shen sa kasalang papel. Kaya, oras na para magdesisyon ka. Ginoong Shen, hindi mo na kailangan magsalita ng marami. Simula pa lang, ikaw na ang pinili ko. Paulit-ulit ko nang sinabi. Ano man ang mangyari sa hinaharap, kasama kita sa hirap at ginhawa. Tama. Sa ngayon, ipinapahayag ko ng sarili ko. Ang kasunduan namin ni Zhao Wei ay wala ng saysay.